Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2841 Cloud-piercing Arrow. Hindi ka pa rin ba multo? Ang babaeng estudyante na si Liu Mi ay tumayo ng patayo. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na ang batang babae na ito ay medyo masama ang loob. Ang Heavenly King Shuwei, ang dugo ng Fire Dragon, ang dapat na maging pinuno ng grupong ito ng mga estudyante. Medyo mas mainit ang ulo, pero naiintindihan ko naman. Bata, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ako estudyante dito, nakangiting paliwanag ni Ye Fan. Nais lamang niyang makahanap ng isang taong namamahala sa pamilya Shenlang, at tinatayang ang babaeng ito ay maaaring ituring na isang direktang linya sa pamilyang Shenlang. Little girl, sino ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Hindi nasisiyahang tanong ng dalaga. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang mukha at halos makalimutan na napakabata din niya. President, mukhang hindi siya estudyante. Pamilyar ako sa mga estudyante sa akademya, at hindi ko pa nakikita ang taong ito, sabi ng isang kalapit na clan boy. Tama, at maganda ang disenyo ng mga damit na suot niya, saan ka makakabili ng ganitong uri ng mga damit ngayon? Mapang-asar na sabi ng isang babaeng estudyante. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang short-sleeved shorts, paano ito? Nakikita mo ba ang estilo sa damit na ito? Little girl, President ang tawag nila sa'yo. Sino ka? Nag-isip si Ye Fan, kung ang batang babae ay may mataas na katayuan, maaari niyang direktang hilingin sa kanya na dalhin siya sa tuktok ng pamilya Shenlang. Talagang hindi ka taga Shenlang City. Ni hindi mo kilala ang ating Presidente Zhuang. Puno ng pagbabantay ang isang grupo ng mga estudyante. Sumimangot ang babae at sinabing, ang pangalan ko ay Zhuang Mengdai, at ako ang presidente ng Student Union ng Shenlang Cheng Branch ng Kyushu College. Tanong ko sa'yo, kung hindi ka estudyante, sino ka? Bakit ka lumitaw sa kolehiyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng susi, paano ka nakapasok sa Tibetan Treasure Pavilion? Maging tapat at mapagbigay. Sabihin mo, nandito ka ba para magnakaw? Naghinala din si Zhuang Mengdai at nagtanong ng sunod-sunod na tanong. Presidente pala ng Student Council. Walang kwenta yon. Nanghihinayang umiling si Ye Fan. Siya ay nagmamadali at natural na walang oras upang maglibot sa kanila. Ye Fan ang pangalan ko, at kabilang ako sa pamilya Shenlang. Narinig mo na ba ako? Tanong ni Ye Fan. Nagkatinginan ang ilang estudyante. Ikaw Fan. Ang ina po ng Shenlang clan na tinatawag na Ye Fan ay may 800 kung hindi 1,000. Sino ang nakakakilala sa iyo? Wait, parang pamilyar. Hindi ba yan ang Emperor level na swordsman ng aming Shenlang clan na nakipag-away kay Gerd at Gretney, ang dalawang demonyong hari, na tinatawag ding Ye Fan? Hindi ba chismis iyon? Leng Xingchen daw ang tawag sa kanya. Hindi pa ako sigurado. Sumimangot si Zhuang Mengdai, hindi mo sasabihin, ikaw ang Emperor level swordsman, tama. Ngumiti si Ye Fan at tumango, ako ito. Saglit na tahimik ang eksena. Puche. Ako. Hindi alam kung sino ang unang tumawa, at pagkatapos ay isang grupo ng mga estudyante ang tumawa. Sobrang tawa ko. Haha. May mali ba sa utak ng batang to? Talagang sinabi niya na siya ay isang Emperor-level swordsman. Demon King-level powerhouse, pumunta sa Tibetan Treasure Pavilion para magnakaw ng mga bagay. Huwag mong sabihing nagyayabang. Isang bagay na disente. Natahimik si Ye Fan saglit, bihira siyang magsabi ng totoo straight to the point, bakit hindi naniwala ang mga batang ito? Ngumisi si Zhuang Mengdai, at sinabing may pang-aalipusta, ikaw ba ay isang eskrimador na antas ng emperador? Ang dalagang iyon ay ninuno pa rin ni Feng Xiaotian. Napabuntong hininga si Ye Fan at umiling. Forget it, anyway, bali hindi maniwala ang mga batang ito, pwede siyang dumiretso sa Shenlang Cheng kung sa iba siya pupunta. Ang banal na pakiramdam ni Ye Fan ay dumaan sa buong lungsod. Bagamat katawa-tawa ang lungsod ng Shenlang na ito, maswerte na nasa gitna pa rin ang lokasyon ng akademya. Naghanap siya saglit, at agad na natagpuan ang lokasyon ng lupaing ninuno ng pamilya Shenlang. Bagamat maaari itong direktang ilipat, nais din ni Ye Fan na obserbahan ang lungsod upang makita kung mayroong anumang mga pahiwatig tungkol sa Dragon Palace. Sa sandaling naisip niya ito, tumalon si Ye Fan sa hangin. Magnanakaw. Gusto mong tumakbo pagkatapos madismantle. Nang makita ito, direktang pinalamutian ni Zhuang Mengdai ang isang bola ng apoy ng dragon sa antas ng isang makalangit na hari. Sa direksyon ni Ye Fan, ang volley ay naging isang nagniningas na dragon claw. Isang dragon na apoy ang kumalas, gustong direktang hilahin pabalik si Ye Fan. Ngunit hindi man lang ito nilingan ni Ye Fan, at sa isang backhand wave ng kanyang braso, binasag niya ang mga kuko ng dragon tulad ng pagdurog ng isang pipino. Ang purong pisikal na lakas ay walang silbi kahit para sa paglilinang. Ang isang grupo ng mga estudyante ay agad na natulala, at si Zhuang Mengdai ay natigilan. Ang taong ito, ang kanyang katawan ay gawa sa bakal. Huwag. Ang bakal ay hindi masyadong malakas. Presidente. Ang misteryosong taong ito kaya ang mamamatay tao.
Mamamatay tao. Namutla ang mukha ni Zhuang Mengday nang marinig niya ito. Nang makita si Ye Fan na malayang lumilipad, kinagat ni Zhuang Mengday ang kanyang mga pilak ng ngipin at naglabas ng isang gintong dragon pattern na maikling tubo. Matapos mag-apoy ang apoy ng dragon, sumambulat ang maikling tubo at bumaril ng gintong liwanag sa kalangitan. Ubu. Boom. Ang. Sumabog ang langit na may pattern ng pulang dragon. Hindi maiwasan ni Ye Fan na lumingon, ano ba? Flare. At saka, ano ang ibig sabihin ng mamamatay tao? Sino ang namatay? Sa sandaling lumitaw ang pulang ilaw ng pattern ng dragon, sa lahat ng direksyon ng akademya, daan-daang puwersang mapilit kahit man lang sa Chaos Realm ang biglang lumapit. Sa kanila, mayroong higit sa 12 ng clan powerhouse sa Open Heaven Realm. Hoy, tingnan natin kung saan siya tumatakbo ngayon. President, mabilis tayong umatras, para hindi ma-hostage niya. Matigas ang mukha ni Zhuang Mengday, ano ang kinakatakutan mo? Paanong ang mga clan children ay napakahiyain? Hindi, Presidente, kung ang taong ito ay talagang isang mamamatay tao, maging si Yao Lao ay pinatay niya. Kung gayon, kung talagang pinatay niya si Yao Lao, walang silbi ang pagtakas. Makinig ka. Ito ang Shenlong City, saan tayo maaaring umatras. Inilabas na ang utos ng Fire Dragon, anong klaseng alon ang magagawa ng taong ito? Sinaway ni Zhuang Mengday ang ilang estudyante sa paligid niya, at isang grupo ng mga estudyante ang agad na tumitig kay Yeye. Layag. Hindi napigilan ni Ye Fan ang ngumiti, okay. Kagagaling ko lang dito, at kahit papaano ay naging mamamatay tao. Pero mukhang mayabang ang batang ito. Natural na alam ni Ye Fan kung ano ang ibig sabihin ng signal flare, ngunit hindi siya nagalit. Sa kabaligtaran, medyo masaya. May isang magandang bagay, hindi upang sabihin ito ng mas maaga, ngunit din upang iligtas siya ng gulo, at tipunin ang lahat ng mga Panginoon sa lungsod. Ang pinakamalapit, ang aura sa academy, ang unang lumapit. Ang mga nasa banal na kaharian at sa ibaba, mayroong libu-libong mga hininga, napakarami, at si Ye Fan ay walang masyadong pakialam. Malapit sa orihinal na walang laman na Zangqi Pavilion, libu-libong mga alagad ng angkan ang mabilis na pinalibutan ito. Inilabas ng lahat ang kanilang cultivation base, buong atensyon, pinapanood si Ye Fan, ang hindi inanyayahang panauhin, na mapagbantay. Isang asol na kulog at kidlat, tulad ng isang kulog na dragon na bumasag sa kalangitan, boom, gumuhit ng isang arco ng liwanag, at bumaba sa Tibetan Chi Pavilion. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may solemn na ekspresyon, na natatakpan ng itim na damit, na may lumilipad na buhok sa kanyang mga templo. Nakita na ni Ye Fan ang bloodline ng Thunder Demon Realm ng White Tiger Clan dati. Nakita ko na si Din Baiku. Doon. Ay mga pagsabog ng magalang na sigaw mula sa eksena, na lahat ay medyo magalang. Medyo nagulat si Ye Fan. Ang Dean ng akademya sa Shenlong City ay talagang miyembro ng White Tiger Clan. Ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, naiintindihan ko na karamihan dito ay upang maiwasan ang ilang chismis at maging patas sa mga estudyante. Sino ang nag-issue ng Fire Dragon Order? Tanong ni Baiku, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ye Fan, na para bang hinaranggan niya ang lahat ng posibilidad na makatakas. Kabanata 2842 nauna ang isa. Nag-uulat sa Dean. Ako ito. Lumabas si Zhuang Mengday na may magalang na mukha, at sumaludo mula sa malayo. Mengday. Anong problema? Bahagyang nanlambot ang mga mata ni Baiku, halatang medyo gusto niya ang estudyanteng ito. Ngayon lang, dinala ko ang mga opisyal ng Student Union para kumuha ng gamit. Gusto kong sundin ang mga tagubili ng kolehiyo at ipamahagi ang ilang mga tools sa pagtatanggol sa sarili at mga magic weapon sa ilang mga estudyanteng nangangailangan. Itong palihim na lalaki, naabutan naming kalalabas lang ng treasure house. At halatang hindi siya taga-akademya, at wala siyang susi para makapasok. Tinatawag din niya ang kanyang sarili bilang Emperor-level swordsman, Ye Fan, ulat ni Zhuang Mengdiwi. Mengdiwi. Nang marinig ito ni Baiku, halatang natigilan siya, katulad ng iba pang naruroon. Maya-maya, sumabog ang tawa mula sa eksena. Habang dumarami ang mga makapangyarihang tao at mga bata, lalong naging maingay ang eksena. Tahimik. Sigaw ni Baiku, na parang dumadagandong na tunog, na nagpatigil sa pagtawa. Binata, sabi mo isa kang Emperor-level swordsman, ang sword god ng Shenlong clan. Tumango si Ye Fan, oo, hindi mo ba nakita ang larawan ko? Naisip ni Ye Fan na alam ni Zhu Wangxian na hindi na siya sikreto. Hindi kaya ang nangungunang 10 antas na nakatatanda lamang ang nakakaalam ng kanilang detalyadong impormasyon. May ebidensya ka ba? Bagamat karaniwang hindi naniniwala si Baiku, nagtanong pa rin siya ng konserbatibo. Ayaw ni Ye Fan na mag-aksaya ng oras. Kaya't naghagis siya ng lumilipad na espada, at ang itim na gintong espada ay nananatili sa paligid ng eksena. Sa sandaling kumalat ang sword intent breath na ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon.
Ang 12 ng mga cultivator sa itaas ng Chaos Realm, mas higit pa, ay lumipad palabas mula sa karamihan. Ito talaga ay isang Emperor level na sword intent. Naramdaman ni Baiku ang kakaibang Emperor level na aura sa sword intent na ito, at labis din siyang nagulat. Maging ang mga masters na ito sa lungsod ay labis na nabigla, lalo pa ang mga estudyanteng iyon. Tumingin si Zhuang Mengdai kay Ye Fan nang walang laman, siya. Siya ba talaga? Isang Diyos ng espada. Sa pag-aakalang ngayon lang nila tinuwanan si Ye Fan, iniisip na nagyayabang siya, hindi nila maiwasang sisihin ang sarili nila sa kahihiyan at hindi dapat husgahan ng mga tao sa kanilang hitsura. Ayos lang ba ito? Binawi ni Ye Fan ang kanyang lumilipad na espada at ngumiti. Bagaman si Bai ay hindi pa nakakita ng isang Emperor level na sword intent, ang hininga ng sword intent na ito ay dapat na tama, ito ay isang sword god. Tumango si Bai Ku, nakatingin sa isang lalaking may mahabang buhok na kakadating lang. City Master Feng, ano sa palagay mo? Ang long-haired, blue-shirted, eleganteng lalaki na nakangiti. Likas na hindi mali ang paningin ni Kuya Bai. Sa sinabi nito, humakbang pasulong ang lalaki at iniuko ang kanyang mga kamay kay Ye Fan. Ito ang kasalukuyang may-ari ng lungsod ng Shenlong City at ang Executive Director ng Presbyterian Council ng Shenlong. Hindi ko alam kung pupunta ang senior na sword god sa Shenlong City, at gusto kong patawarin ako. Hindi talaga alam ni Ye Fan kung ilang taon na siya. Dahil patuloy siyang pumasok sa Sword God Ring, ang Chen-kun Promise Formation, ang oras ay nagkagulo na. Sa makatuwid, kahit na ang may-ari ng lungsod ay maaaring mas matanda kaysa sa kanya, si Ye Fan ay masyadong tamad na pakialam sa kanyang seniority. Naramdaman ni Ye Fan na ang pangalan ng Panginoon ng lungsod ay lubhang kawili-wili. Di ba sabi mo kostong tumahimik ng puno pero hindi tumitigil ang hangin, pero kostong huminto ng hangin? Baka ayaw ng puno. Pagbibiro ni Senior Sword God, ang pangalang ito ay pinili para sa akin ng aking tiyuhin. Umaasa ang aking tiyuhin na ang mga nakababatang henerasyon ay maaaring maging kalmado sa lahat ng oras, at huwag maging hangin na tanging marunong umihip at hindi marunong huminto at magmasid. Sabi ni Feng Yuzi. Maaaring hindi alam ni Lord Sword God na ang ating Feng City Lord ay Feng Xiaotian. Pamangkin ng matanda. Si Elder Feng Xiaotian ay mabait at mabait, hindi nag-asawa at nagkaroon ng mga anak, kaya tinatrato niya ang Feng City Lord na kasing lapit niya. Siyempre, ang ating City Lord Feng ay karapat-dapat din sa pabor ng mga elder, at nakagawa tayo ng magagandang tagumpay sa mga posisyon ng City Lord at ang Standing Elder. Papuri na sabi ni Bai Ku. Medyo natuwa si Ye Fan, so, Feng Xiao ka pa rin, pamangkin ng Diyos. Tama, hinahanap kita, Tera, may sasabihin ako sa iyo. Nagplano si Ye Fan na pumunta sa Shenlong pamilya upang makipag-usap tungkol sa Shenlong Palace. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Feng Yuzi, isang mapang-asar na boses ang dumating. Hindi tama iyan, Din Bai, Feng Cheng Lord, napakabilis mo. Maniwala ka lang. Tumingin si Ye Fan at nalaman na ito ay isang lalaki mula sa angkan ng Shenlong. Siya ay gwapo sa itsura, ngunit may kaunting evil charm at yabang sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang cultivation base ng halos 2 antas ng kaitian ay nireranggo din sa eksena. Elder Ling Hanyo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba naisip na yun ang layunin ng espada sa antas ng emperador ngayon? Sumimangot si Bai Ku. Malamig na ngumiti si Ling Hanyo, hindi pa ako nakakita ng layunin ng espada sa antas ng emperador, ngayon ko lang narinig ang tungkol dito. Bagaman, ang layunin ng espada ngayon ay may aura sa antas ng emperador, ngunit kakaiba rin ito. Ang maalamat na Sword God ay isang malakas na tao na kayang lumaban sa Demon King. Ang layunin ng espada na ito ay tiyak na parang isang emperador, ngunit ang kapangyarihan nito ay tila hindi ganoon kalakas. Kung hindi maganda ang pakinggan, makakagawa ako ng daan-daang galaw gamit ang ganitong uri ng sword intent. Sabi ni Ling Hanyo, binubuksan ng isang natitiklop na pamaypay at pabirong nakatingin kay Ye Fan. Kung ang inyong kamahalan ay talagang isang sword god, hindi ba dapat may kaunting pamimilit sa sword intent? Maraming tao sa eksena ang nakadama ng makatwiran nang marinig nila ito. Oo, ang lalaking ito, kahit anong tingin mo, ay hindi mukhang isang walang katulad na eskrimador. At saka, mukhang bata pa. Muli ring nagpakita ng pagdududa si Zhuang Mengdai at ilang iba pang estudyante. Hindi kaya na loko sila. Elder Ling, ang Emperor-level aura ay hindi ganoon kadaling lokohin, nakangiting sabi ni Feng Yuzi. Lord City Lord, si Yao Lao ay pinatay lang ng isang misteryosong master. Ang aming Shenlong clan, at maging ang Clan Alliance, ay nagkaroon ng napakalaking iskandalo at masamang balita. Sa mismong sandaling ito, ang Shenlong City ay dapat na maging mas mapagbantay laban sa mga palihim na tao mula sa labas. Ang marangal na antas ng emperador ang eskrimador, ang madiskarteng antas ng hari ng demonyo, ay lumitaw lamang sa treasure house ng ating paaralan. Muntik na siyang mahuli bilang magnanakaw. Hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Tanong ni Ling Hanyo na nakadilat ang mga mata. Ngumisi si Feng Yuzi at sinabing, ang bagay na ito. Maaaring maimbestigahan ng dahan-dahan, ang alyansa ay mahigpit ding nag-iimbestiga,
ang pumatay sa pagkamatay ni Yao Lao. Nagtaka si Ye Fan, patuloy mong pinag-uusapan si Yao Lao, sino ito? Sino ang namatay? Sa sandaling ito, medyo natigilan sina Feng Yuzi, Bai Ku at ang iba pa. Nagpapanggap na nalilito. Hindi mo ba narinig ang ganoong kalaking bagay bago ka pumunta sa Kangzhou? Naisip mo ba ito mula sa manipis na hangin? Ngumisi si Ling Hanyu. Lalong naguluhan ang lahat sa eksena, at talagang medyo hindi makatwiran. To tell the truth, Senior Sword God, kahapon lang, isa sa Tenzons, ng alyansa ng aming clan, at isa sa mga powerhouse ng Qinglong ng aming Shenlong clan. Si Elder Yao Zhongguo, ay pinatay ng isang tao, pinatay ng Dragon Soul, binasag ang laman, sabi ni Feng Yuzi na may malungkot na mukha. Ano? Namatay ang isang asul na dragon. Natigilan ang puso ni Ye Fan, okay, pumunta ako dito sa pagkakataong ito, at wala pa akong nakikilala, kaya wala pa ako. Sino ang pumatay? Inimbestigahan pa ang mamamatay tao, kaya nagbabantay din kami sa buong lungsod, kasama na ang pamimigay ng magic weapons sa mga estudyante, na lahat ay walang magawa. Natatakot ako, ito ay isang pagsasabuatan. Ito ay isang malaking krisis, kaya dapat tayong mag-ingat ng maaga. Napabuntong hininga si Feng Yuzi. Haha, kunwari, patuloy kang magpanggap. Tumingin si Ling Hanyu kay Ye Fan at sinabing, sa ganoong pagkakataon, isang sword god, na tulad mo ang lilito. Bagamat ang iyong ipinakitang lakas ay mas mababa kaysa sa Yao Lao, ikaw ay lilito pa rin. Anong coincidence, di ba? Sa aking palagay, ang pagkamatay ni Yao Lao, kahit na hindi mo kasalanan, ay walang kinalaman sa iyo. Kabanata 2843 napakahina. Nang sabihin ito ni Ling Hanyu, maraming tao ang lalo na naghinala. Naramdaman kong medyo kakaiba ang timing ng hitsura ni Ye Fan. Bukod dito, ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay hindi pa nakikita dati. Kahit na ipinakita ni Ye Fan ang kanyang kamay at pinakawala ng hininga ng artistic conception sa antas ng emperador, pagkatapos ng lahat, ang kanyang cultivation base ay hindi mukhang mataas. Hindi banggitin ang tatlong ganap, wala sa 10 karangalan ang mapilit sa antas na ito. Hey, medyo naiinip si Ye Fan, at tinanong si Feng Yuzi at ang iba pa, ang lalaking iyon, ang elder ng iyong angkan. Si Elder Ling Hanyu, isang miyembro ng Presbyterian Council at ang Vice President ng branch, sabi ni Feng Yuzi. Natatawa. Ang bagay na ito lang ang maaaring maging vice-presidente. Isang tulala na walang utak. Bumantong hininga si Ye Fan at umiling. Namula ang mukha ni Ling Hanyu, at galit na sinaway, naglakas loob ka bang insultuhan ako? Sa tingin mo ba mapapawi nito ang iyong mga hinala? Ngumisi si Ye Fan. Alisin ang hinala. Nawala ang ngiti ni Ye Fan, ang kanyang mga mata ay malamig na parang hamog na nagyelo. Kahit na ang nagngangalang Yao ay pinatay ko, kailangan ko bang hugasan ito? Sandaling natigilan ang lahat sa audience. Ikaw, anong sabi mo? Mukhang nalilito si Ling Hanyu. Triple disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Gitling. Habang ang cultivation base ni Ye Fan ay tumaas ng husto, ang pamimilit ng espada ay tumaas ng husto. Isang huni ng espada na parang dragon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang layunin ng Black Gold Sword ay parang isang higanting dragon na pumailang lang mula sa Hellscream. Kasama si Ye Fan bilang sentro, na sinasabayan ng lumalakas na mga alon ng buhawi, umaalulong sa lahat ng direksyon. Ang pamimilit na Nad-Obol ngayon ay parang kulog, na tumatama sa puso ng lahat. 10,000 mga tao mula sa angkan sa pinangyarihan ang nadama ang kanilang mga anit na namamanhid, ang kanilang chi at dugo ay tumaas, at ang kanilang mga meridian ay naginat. Bagamat hindi nagsagawa ng mesensinang pagsasanay si Ye Fan, nakita na niya ang batas ng enerhiya. Sa makatuwid, ang kanyang cultivation base ay tumataas araw-araw. Before you know it, ang Sacred Heart ay nakarating na sa Eucharistia. Kahit na ang napatay na katawan ng banal na katawan ay maaaring baliwalain para kay Ye Fan. Ngunit ang paglago ng komprehensibong lakas ay totoo. At sa bawat oras na ang komprehensibong pagpapabuti, ang disintegrasyon ay patuloy na geometrically taasan ang lakas ng labanan. Kaya magkano kaya, na ang kanyang triple disintegration, ang disintegration ng Epei, ay nasira na sa pagbubukas ng langit ika-9 na antas. Ang pamimilit ng layunin ng espada sa antas ng emperador ay natural na naging lubhang nakakasindak. Gatlang M. Malapit nang masira ang ulo ko. Gatlang M. Paf, ayan. Ay mga pagsabog ng kahabag-habag na hiyawan at pagsusuka ng dugo. Maraming clan cultivator ang direktang inapi ng sword intent na ito, dahilan para damyugo ang kanilang 7 orifice. Piraso-piraso, ang mga may mahinang antas ng paglilinang ay agad na nahimatay at nakoma, habang umiikot ang kanilang mga mata. Ang pinakamalapit na Feng Yuzi at Bai Ku, kahit na may Kaitian cultivation sila, sa sandaling ito pakiramdam nila ay tinutusok ang mga karayom sa buong katawan nila. Parang may hawak na kamay ng isang tao at tinutusok ng espada ang buong dugo ng katawan. Isang grupo ng mga tao ang nataranta sa takot at agad na umatras ng 12-dosenang metro. Ang pinakamasama ay si Zhuang Mengdai, ang presidente ng Girl Student Council.
Malapit na siya, ngunit ang kanyang cultivation base ay ang King of Heaven lamang. Kahit na siya ay may dugo ng isang apoy na dragon, ito ay hindi sapat upang makita. Ang malalaking mata ni Zhuang Mengdai ay halos pumutok dahil sa intraocular pressure, at ang mga meridian sa buong katawan niya ay buhol-buhol, at malapit na siyang masuffocate. Sa isang kritikal na sandali, si Feng Yuzi ang nasa tabi niya at kinaladkad siya palayo kasama ang kanyang cultivation base, at nakatakas lamang sa sakuna. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Zhuang Mengdai ay nabaluktot at ang kanyang bibig ay bamuka sa takot. Nakakaloka. Sobrang creepy. Ang layunin ng espada ng isang tao, naging pamimilit lang, kaya binago ang kulay ng mundo. Ito, ang Diyos ng Espada. Bulong ni Zhuang Mengdai sa nanginginig na boses. Sa kalangitan sa itaas ng Shenlong City, parang bumaba ang Demon King of the Abyss, at hindi makita ang araw. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, at pagkatapos ng triple disintegration, ang apoy ng dragon na may 5 kuko ay pinalakas ng ilang beses at naging isang kuko ng dragon. Sa isang kamay, si Ling Hanyo, na natatakot na, ay kinaladkad papunta sa kanya. Si Ling Hanyo ay nanginginig na sa takot sa oras na ito, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Bakit, sa tingin mo ba hindi malakas ang sword intent na pinakawalan ko at masyadong mababa ang cultivation ko? Ayokong makita kung kaya nyo. Tatanungin kita, kahit napatayin ko ang nagngangalang Yao. Ano ang magagawa mo? Ngumiti ng masama si Ye Fan, at nakakapanghina ng buto ang kanyang boses. Ako, may mga mata ako pero hindi ko kilala ang Sword God. Iniligtas ng Sword God ang buhay ko. Pinagdikit ni Ling Hanyo ang kanyang mga kamay at nagsimulang lumuhad at nagmamakaawa. Kung maaari kang manatili sa iyong sariling mga opinyon at huwag matakot sa kamatayan, igagalang kita bilang isang tao. Kaya, isa ka lang tanggang duwag na gustong i-highlight ang iyong sarili, ngunit walang ingat sa mga kahihinatnan. Mukhang naiinis si Ye Fan, ganitong klaseng tao, maruming pumatay. Sa isang kamay, ang layunin ng espada ay naging isang itim na gintong rapier. Swish swish. 3 espada na kasing bilis ng kidlat. Putol ng dila. Break dantian. 3 paa. Hindi man lang maipaliwanag ni Ling Hanyo ang kanyang miserableng paghingi ng awa, ang kanyang cultivation base ay ganap na nawasak, at nahulog siya mula sa ilang daang metro sa himpapawid. Hindi upang mamatay, ngunit upang makabawi, ito ay imposible para sa mga dekada. Ang 10,000 tao sa pinangyarihan ay nadurog ang puso, at ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Sino pa ba ang nagdududa sa aking pagkatao? Sinulyapan siya ni Ye Fan at mahinang nagtanong. 10,000, halos 70%, ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga ulo. Dahil sa takot na hindi maintindihan ni Ye Fan. Ang kasalukuyang master ng Shenlong City, Feng Yuzi, ay gustong kumatawan sa Shenlong clan. Tinatanggap namin ang pagbabalik ng Sword God. Nagmamadaling nanguna si Feng Yuzi, yumuko 70 degree, at sumigaw ng malakas. Baiku, dalhin ang mga guro at estudyante ng akademya para salubungin ang Senior Sword God. Lahat ng isang biglaang, 10,000 mga alagad ng angkan sa madla ang nagmamadaling bumati sa kanya, na may malakas na boses. Inalis ni Ye Fan ang kanyang sword intent at sinabi, gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Qinglong, humanap ng lugar. Panginoong Sword God, mangyaring gumalaw. Ngumiti si Feng Yuzi at pinona ang daan ng may magalang na mukha. Shenlong City, ang ancestral land ng Shenlong. Sa solemna at marilag na bulwagan. Si Ye Fan ay inimbitahan sa pangunahing upuan, at ang daan-daang senior clan leaders sa Shenlong City ay kinakabahan na nakaupo. Libu-libong juniors ang walang mauupuan, ngunit hinaranggan nila ang loob at labas ng bulwagan upang humanga sa Sword God ng malapitan. Isang grupo ng mga estudyante tulad ni Zhuang Mengdai, na walang oras na dumalo sa mga klase. Bumalik sa kanilang lupaing ninuno at tumingin kay Ye Fan na may mga ekspresyon ng paghanga, pag-uusisa, at paghanga. Humigop si Ye Fan ng spirit tea na inihanda kasama ang mga dekalidad na spirit herbs at sinabing, mag-usap tayo, huwag palampasin ang mga detalye. Oo. Pagkatapos ay maingat na sinabi ni Feng Yuzi ang nangyari kahapon. Sa katunayan, ang mga bagay ay hindi komplikado. Kahapon, sinabi na si Yao Zhongguo, gaya ng dati, ay pupunta sa klase ng Chanzi ng Kyushu College upang magbigay ng mga lektura sa mga nangungunang estudyante ng angkan. Gayunpaman, hindi nagpakita si Yao Zhongguo ng higit sa 1 oras. Noon lamang nagpadala ang angkan ng isang tao na pumasok sa tirahan ni Yao Zhongguo upang magtanong. Bilang resulta, natuklasan na si Yao Zhongguo ay namatay ng malubha sa bahay, at ang kanyang kamatayan ay napakalungkot na ang kanyang kaluluwa ng dragon ay nawala. Ang bagay na ito ay talagang isang kahihiyan para sa aming Shenlong clan, at kahit na ang buong clan. Maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol dito. Ang 10 elder at ang Alliance Presbyterian ay nagsimula na ng mga pagsisiyasat, ngunit wala pang conclusion. Yung Yao Zhongguo, anong klaseng lakas? Tanong ni Ye Fan. Qinglong Docheng. Ha? Sumimangot si Ye Fan at medyo dismayadong nagsabi, napakahina. Si Feng Yuzi at ang libu-libong tao na naruroon ay matamlay muli. Qinglong Docheng. Mahina. Ito ang buong eroplano, isa sa iilan lamang na Asher Dragons, isa sa 10 elder ng clan.
Antas ng eroplano, tinatawag ding mahina. Sa madaling salita, ang mga tao ng pamilya Shenlong sa pinangyarihan ay tiyak na galit, iniisip na minamaliit nila sila. Gayunpaman, espesyal si Ye Fan. Kung iisipin ng mabuti, talagang kwalipikado ang mga tao na sabihin iyon. Ang isang Emperor-level swordsman na kayang lumaban sa dalawang magkasunod na demonyong hari ay natural na hahamakin ang antas na ito ng Qinglong. Sword God, gaya ng inaasahan sa Sword God. Ang isang casual na pangungusap ay nagpapakita ng tiwala sa sarili ng pagtingin sa mundo, at ang mga salita ay hindi kahanga-hanga at walang katapusang. Lalong lumakas ang paghanga sa libu-libong mata. Ang ilang mga angkan na nagsasanay ng mga espada ay hindi makapaghintay na direktang lumuhod. Ito ang tunay na idolo ng mga eskrimador. Si Zhuang Mengdai at isang grupo ng mga batang babae mula sa angkan, marami sa kanila ay nakatitig sa mga bituin, ay nabighani. Kabanata 2844 na itigil ang pagiging nakakatawa. Nakita ni Ye Fan ang mga ekspresyon ng lahat at napagtanto niya na ang kanyang pahayag ay talagang medyo labis. Sa katunayan, hindi madaling makarating sa Qinglong. Ang isang plane-level powerhouse ay maaaring ituring na pinakamataas na antas ng Taishi anuman ang mangyari. Katulad ni Ye Fan, na laging lumalaban sa isang grupo ng malalakas na halimaw, mararamdaman niyang napakahina ni Qinglong Docheng. Pagkatapos ng lahat, nakatagpo ni Ye Fan ang pinakamahinang Qinglong, si Ye Shuangguang, na nakaligtas sa 3 kalamidad pagkatapos ng Great Perfection. Ang 8 kapigatian ni Ye Qun ay mas mapangahas. Kung ikukumpara, si Yao Zhongguo, na hindi pa nagsimulang tumawid sa kapigatian, ay masyadong mahina. Gayunpaman, maaaring ito ang antas na maaaring magkaroon ng isang tunay na universal na Qinglong. Maraming Qinglong ang namatay ng maaga dahil sa iba't ibang dahilan, pagkatapos ng ilang kalamidad. Karamihan sa kanila ay nasira din sa mahinang yugtong ito. Lord Sword God, kahit na sinasabi na si Elder Yao Zhongguo ang may pinakamababang seniority sa orihinal na 5 Asher Dragon sa aming clan. Ngunit ang Asher Dragon Realm, pagkatapos ng lahat, ay ganap na antas ng eroplano, kahit na gusto siyang patayin ng powerhouse ng eroplano. Hindi ito magiging ganoon kadali. Walang kahit isang bakas ng away, ngunit si Elder Yao Zhongguo ay nabura ni. Parehong katawan at espiritu. Sa kasaysayan, maraming mga Qinglong ang namatay sa kakaibang lason, mga pormasayon ng pandaraya, at masasamang pamamaraan, paliwanag ni Feng Yuzi. Ang iyong pahayag ay may katuturan. Hindi makatwiran ang mamatay ng walang laban. Tumanggo si Ye Fan, hindi madali para sa anumang antas ng eroplano na patayin ang iba pang antas ng eroplano. Maliban kung ang lakas ay ganap na durog, ang uri na iyon ay isang minorya pagkatapos ng lahat. Higit pa rito, ang katawan at espiritu ni Qinglong ay lubhang nagtatanggol at mahirap patayin. Si Yao Zhongguo ay hindi lumaban bago siya namatay, at talagang kakaiba na siya ay nahati ng ganito. Lord Sword God, Elder Yao Zhongguo, bagaman siya ang pinakamahina sa mga matatanda ng Qinglong, siya ang higit na nag-aalala tungkol sa pag-unlad ng angkan, at siya ay pinaka-iginagalang ng angkan. Ang kanyang pagkamatay hindi lamang ito ay ang kahihiyan at mantsa ng aming Shenlong clan, at ito ay nagpapalamig sa amin. Lord Sword God, miyembro ka rin ng aming Shenlong clan, please call the shots for US, hanapin ang tunay na salarin, at ipaghiganti si Yao Lao. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na wala siyang oras upang asikasuhin ang bagay na ito, at bukod sa siya ay nag-iisa, hindi ba't kalokohan ang hanapin ng mamamatay tao? Wala namang clue. Mamaya na lang natin pag-usapan. Hinahanap kita kasi may iba pa akong importanteng bagay. Ilang matatanda ng angkan ng Shenlong ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Hinihiling ko rin kay Lord Sword God na sabihin ng tahasan, kung kaya mong maglingkod, dapat mong gawin ang iyong makakaya, nakangiting sabi ni Feng Yuzi. Sinabi ni Ye Fan, gusto kong malaman, wala na ba talagang ibang paraan para makapasok sa Divine Dragon Hall na ito maliban sa pagiging isang Asher Dragon? Natahimik sandali ang eksena, at may kakaibang ekspresyon ang mga miyembro ng Divine Dragon Clan. Senior Sword God, hindi ka pa nakakapunta sa Kangzhou. Kaya nga hindi mo naiintindihan di ba? Tumanggo si Feng Yuzi at sinabing, bago dumating ang Qinglong, hindi makikita ang templo, sigurado iyon. Bukod sa pag-abot sa kaharian ng Qinglong, wala nang iba pa. Ang tanging paraan ay ang pagpasok sa templo. Kung gayon, paano kung makahanap ako ng isang Qinglong at hayaan siyang isama ako? O dalhin ako upang mahanap ang lokasyon ng templo. Si Ye Fan ay palaging nag-iisip, basta alam niya kung saan ang templo, magagawa niya ito. Subukang sapilitang hatiin ang espasyo. Nagbibiro si Lord Sword God, ito. Paano ito posible? Pinigilan ng isang grupo ng matatanda ang kanilang pagtawa, ngunit hindi naglakas loob na tumawa ng labis. Kayong mga tao ay hindi Qinglong, paano mo malalaman na hindi ito gagana? Sumimangot si Ye Fan. Sa sandaling ito, isang presyon ang nagmula sa labas. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, mabuting tao, sabi ni Qinglong, darating si Qinglong. Haha, Long Yuan, ang anak mo na ito ay talagang kawili-wili. Hinahanap si Qinglong para dalhin siya sa templo, salamat sa kanya sa kakayahang malaman ito. Palagi siyang ganito, tumawa si Old Zhuang. Ye Long Yuan, nandito rin ba siya?
Bagamat hindi partikular na gustong makilala ni Yefan ang murang matandang ito, hindi masamang malaman na okay siya. Kung tutusin, sa puso ng kanyang ina na si Niewuyo, talagang may nararamdaman pa rin siya para sa lalaking ito. Lolo, bumalik ka na. Si Zhuang Mengdai ay mukhang masaya at tumakbo palabas ng bulwagan. Ang mga tao ng Shenlong clan sa labas ay yumuko rin at lumuhod. Kilalanin si Mr. Zhuang. Si Mr. Si Zhuang, na marangal na tinawag ng Shenlong clan, ay nasa edad na 30s. Ang kanyang mukha ay parang puting jade, ang kanyang hitsura ay marangal, at siya ay nakasuot ng mag-agarang puting damit. Hawak ang dami ng mga libro, na may pinong ugali, nakasandal sa isang sheet ng gintong seda. Ang malambot na pagbagsak na ito ay isang sedan na upuan na maaaring lumipad sa suspensyon. Ang buong katawan ay nababalutan ng mga espiritual na bato at perlas, na lubhang maluho. Sa tabi ng lalaki ay nakaupo ang isang magandang maid ng Qingqiu Clan Fox Fairy, dahan-daang inalog ang feather fan at naghahain ng tsaa. Mag-e-enjoy talaga ako. Pinitik ni Yefan ang kanyang ulo at umiling, nakatingin sa kanya at gustong bumalik sa buong set. Ang kagandahan ng Qingqiu ay mayroon ding sariling pamilya. Talagang buhay na diwata ang maghintay sa tabi ni Chuer at Ajiao ng ganito. Gayunpaman, kung maglakas loob siyang magpanggap ng ganito, tinatayang bago siya makalabas, ang sedan na upuan ay madudurog ni Su Qingzhou. Sa kaibahan, sa tabi niya, si Ye Longyuan, nakasuot ng itim at may hawak na itim na kutsilyo, ay mukhang napakasama. Sino ito? Casual na tanong ni Yefan. She, Lord Sword God? Isa ito sa 10, ang isa pa sa estado ng Qinglong, si Zhuangyu Zhuanglao. Siya rin ang lolo sa tuhod ni Zhuang Mengdai. Pagkatapos ng aksidente ni Yao Lao sa pagkakataong ito, si Zhuang Lao ang punong guro na namamahala sa investigasyon. Dapat pala bumalik ako. Sa labas nang malaman kong darating ang Panginoong Espada na Diyos. Nakangiting sabi ni Feng Yuzi. Ang sedan na upuan ni Zhuang Biu ay dahan-daang lumipad papunta sa bulwagan. Mengdai, ilang beses na ba sinabi sa iyo ng lolo na dapat pigilan ang babae, sumigaw ng napakalakas, tumatakbo at tumatalon, hindi babae. Sabi ni Zhuang Biu sa tono ng isang elder. Inilabas ni Zhuang Mengdai ang kanyang dila, at sumaludo si Yingying. Nakilala ng apo sa tuhod ang lolo sa tuhod. Well, mabuti, ito ay tulad ng sinasabi. Inabot ni Zhuang Biu at hinaplos ang buhok ni Zhuang Mengdai. Lumapit si Ye Longyuan kay Yefan at tumingin sa taas baba na may ngiti. Nagkaroon ng maraming ingay kamakailan. Paano ito, kumusta ang kabilang panig ng Earth? Nagtatanong ka ba sa Earth o sa ilang tao? Tanong pabalik ni Yefan. Huminto si Ye Longyuan at sinabing, magkaiba ang dalawa. Ano sa tingin mo? Napabuntong hininga si Ye Longyuan, dahil narito ka, dapat na maayos ang lahat. Ngumisi si Yefan sa kanyang puso. Tila imposible ang sitwasyong inaasahan ni Niewuyo. Paano ka napunta sa Clan Alliance? Tanong ni Yefan. Mula nang pumasok si Hong Huang sa eroplano ng Taixi, nagpunta ako sa ilang mundo ng demonyo. Sa isang mundo, nakilala ko ang caravan ng alyansa ng clan at pumunta dito. Ang saya mo talaga. Medyo nakaramdam si Yefan at sinabing, ang 5 kuko na gintong dragon, ang layunin ng espada sa antas ng langit, okay lang. Gayunpaman, ang iyong layunin sa espada. Hindi pa rin lumalabas sa anino ng walang pusong espada, wala iyon. Pagbabagong husay. Mapait na ngumiti si Ye Longyuan, nakikita mo itong ganito. Ang agwat sa pagitan ng ating mga lakas ay talagang palaki ng palaki. Huwag kang nakakatawa, hindi ka karapat-dapat na ikumpara sa akin, direktang sabi ni Yefan. Nanlamig ang ekspresyon ni Ye Longyuan, at naiiling na lamang niya ang kanyang ulo nang walang magawa. Munting kaibigang Yefan, napakawalan mo para tretuhin ang iyong biolohikal na ama ng ganito, maluwag na sabi ni Zhuang Biu. Kabanata 2845 Disiplina. Tumingin si Yefan kay Zhuang Biu nang walang laman at nagtanong, bakit gusto mo akong disiplinahin? Hindi ito tungkol sa disiplina, ito ay. Tapos tumahimik ka. Direktang pinutol ni Yefan si Zhuang Biu kung. Nanigas ang ekspresyon ni Zhuang Biu, kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at nanlamig ang kanyang mga mata. Agad na natense ang atmosphere sa pinangyarihan. Maraming tao ang nagulat, gaano kalakas ang loob ng Sword God na magsalita kay Zhuang Biu ng ganito. Hindi mo ba ibinibigay ang parehong angkan na Qinglong at ang 10 karangalan ng angkan? Master Sword God, masyado kang mayabang. Ang mga matatanda ng pamilya Zhuang, nang makitang ang kanilang mga espiritual na pinuno ay tinatrato ng may ganoong paghamak, natural na hindi makayanan ito. Kahit na makalaban mo ang 2 demonyong hari, hindi ibig sabihin na maaari mong baliwalain ang mga matatanda ng angkan ng ganito. Hindi sa natalo sina Gerd at Gretney, kundi tumatakas sila. Ilan sa mga malalakas na tao na makakatakas sa mga kamay ng Diablo, ang tingin mo ba sa iyong sarili ay isang demonyo? Ang ilang mga tao ay nagsisimula lamang ng isang pagawaan ng pagtitina para sa isang maliit na panggulay, kaya hindi sila dapat masanay sa kanya. Ang ilan sa pamilya Zhuang ay agad na tumayo sa Zhuang Bitur sa ganitong paraan. Hehe, hindi mo kailangang maging ganito. Ang iba ay bastos magsalita, kaya bakit ako magkakaroon ng kaalaman sa kanya?
Sa ganoong paraan, hindi ba ito makakapagpababa sa aking pagtatanim? Sinabi ni Zhuang Biu na may mapanuksong mukha, kailangan mo lang munang linangin ang iyong isip. Ganyan ang estado ng pag-iisip, ganyang ugali. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador, natatakot ako na ang perlas ay maalikabok, at hindi ito mapupunta kahit saan. Ngumisi si Ye Fan, kung hindi naging kapaki-pakinabang ang pag-iingat sa iyo, papatayin kita ngayon at tadterin ang iyong sedan na upuan para gawing panggatong. Zhuang Biu, ano ang iyong pagpapanggap? Ikaw, bastos. Sobrang bastos. Kinuha ni Zhuang Biu ang feather fan at itinuro si Ye Fan para sawayin. Sa tingin mo ay may layunin kang espada sa antas ng emperador, at talagang nakakamangha na makipag-away sa dalawang hari ng demonyo. Hindi pa banggitin na nakatakas ka lang mula sa mga kamay ng hari ng demonyo. Ang mga patakaran sa antas ng diskarte ay kapwa-eksklusibo. Masyado kang ignorante. Oh, talaga, gusto mo bang subukan? Inilabas ni Ye Fan ang isang lumilipad na espada nang hindi nagsasalita. Sa pamamagitan ng tunog ng Keng, diretso itong bumagsak sa Jade Round. Nagkaroon ng isang patay na katahimikan sa mga manunood, at lahat ng isang biglaang, nadama ko na ang aking dugo ay tumaas. Pangit ang itsura ni Ye Longyuan at hinikayat, Ye Fan, huwag kang ganito, pagkatapos kong dumating sa alyansa ng angkan, inalagaan ako ni Zhuang Lao. I know you are here, just come and see, hindi siya mali siya. Sa sinabi nito, tumalikod si Ye Longyuan at yumuko kay Zhuang Biu. Matandang Zhuang, ikaw ay lubos na iginagalang, wala kang parehong kaalaman. Bilang batang ito, malaki ang utang ko sa kanya. Palagi siyang naging mas casual sa akin, kaya hindi ako nag-aalala tungkol dito. Emph. Ang filial piety ang unang priority, hindi ko pa narinig na may utang ang isang ama sa kanyang mga anak. Ye Longyuan, hindi tinuruan ng anak, mali ang ama. Anak, hindi mo talaga naiintindihan ng rules. Si Zhuang Biu ay masyadong tamad na tumingin. Hinagis ang kanyang manggas. Napabuntong hininga si Ye Longyuan, niuinggan niya si Ye Fan at sinabing, bakit napaka-agresibo mo? Dahil nandito ka, dapat may mali. Kailangan mo ng tulong mula sa alyansa ng angkan. Mag-usap ka lang. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at tumingin siya kay Ye Longyuan saglit, nakaramdam ng kaunting pagdududa sa kanyang puso. Hindi mo ako kailangan turuan. Sa lakas mo, nakakahiya. Itinuro ni Ye Fan, umalis ka agad sa Shenlang City, at huwag mo na akong makitang muli. Huwag mong sabihing may kinalaman ito sa akin. Wow! Puno ng pagtataka at bulalas ang eksena. Hindi ko akalain na magiging walang awa ang Sword God sa kanyang biological father. Namutla ang mukha ni Ye Longyuan, mahigpit na hawak ang itim na kutsilyo sa kanyang kamay, at sa wakas ay lumitaw ang isang mapait na ngiti. Oo, ang isang tulad ko ay talagang hindi karapat-dapat na maging ama ng iyong Diyos ng espada. Tahimik na tumalikod si Ye Longyuan at umalis. Ngunit bago lumabas, pinigilan siya ni Zhuang Biu. Ye Longyuan, isang walang kapantay na anak ang nagsasalita ng ligaw dito, umalis ka lang, wala ka bang kaunting pagpapahalaga sa sarili bilang isang lalaki? Nanginginig si Ye Longyuan, nakatingin kay Zhuang Biu, medyo nahihirapan. Kung ako sa iyo, dapat kong hayaan ang batang ito na maunawaan na dapat na mayroong pangwakas na linya sa buhay. Gaano man kataas ang iyong cultivation base, hindi mo dapat mawalan ng tungkulin bilang isang anak. Paano mo ito pakikitunguhan sa iyong sariling ama? Ito ay isang pagkawala, huli na para pagsisihan mo ito. Mukhang komplikado si Ye Longyuan at tila nag-aalangan kung ano ang gagawin. Tama si matandang Zhuang. Mr. Ye, gaano man kalakas ang Diyos ng espada, ama ka rin niya. Ye Longyuan, ipakita mo ang aura ng iyong ama. Mapapatay pa ba niya ang kanyang ama? Isang grupo ng mga angkan ng Shenlang, hindi na nakatiis, tumayo silang lahat sa panig ni Zhuang Biu. Si Zhuang Mengdai at iba pang mga kabataan na sumasamba kay Ye Fan ay nanginginig din, iniisip na ang Diyos ng Sword ay masyadong malayo. Shut up! Wala akong oras para kausapin ka tungkol dito. Pinutol ni Ye Fan ang lahat ng ingay ng may pagmamatigas. Hoy, kunwari, sabihin mo sa akin kung nasaan ang Dragon Palace. Walang dahilan. Anong tawag mo sa akin? Ako si Zhuang Biu. Si Zhuang Biu ay galit na galit. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, tatanungin kita kung nasaan ang Dragon Palace. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Tanging ang kaharian ng Qinglong ang makakapasok sa palasyo ng Shenlang. Kung may kakayahan kang makapasok sa Qinglong, maaari kang pumunta doon ng mag-isa. Biro ni Zhuang Bi. Gusto kong dalhin mo ako doon ngayon. Walang paraan para iligtas ito. Lubhang katangahan. Saan ka pupunta sa Shenlang Temple? May Shenlang's Holy Land, paano ko ito dadalhin? Imposible bang dalhin ito, o ayaw mong dalhin ito? Sumimangot si Ye Fan. May paraan man o wala, ikaw ang bahala, huwag na huwag mong subukang pumasok. Hindi ka karapat-dapat. Humalaklak si Zhuang Biu nang nakakainis. Kahit na gustong sampilan ni Ye Fan ang taong ito ng ilang beses, naramdaman niya na dapat niyang gawin muna ang lahat ng negosyo. Matapos sumimangot at mag-isip sandali, inilabas niya ang Divine Dragon Jade Talisman. Nakikilala mo ba itong Jade Talisman? With it, pwede ba akong pumunta sa Shenlang Palace? Ang
Sabi ng matandang foodie na maaaring sorpresa kung ilabas ito, kaya sinubukan ito ni Ye Fan. Naghintay si Feng Yuzi para sa isang grupo ng mga senior member ng Shenlong clan, at nang makita niya ito, naging kainahinala ang kanyang mukha. Haha, isang biro, ang isang piraso ng jade anteng-anteng ay maaaring magpapasok sa iyo sa templo ng Shenlong ng kakaiba. Hindi narinig. Umiling si Zhuang Biu at tumawa. Teka, medyo espesyal ang texture nitong jade talisman, sabi ni Feng Yuzi. Ang gayong sinaunang anteng-anteng ng jade ay tila ilang panahon na ang nakalipas. Sabi ng isang matanda. Nagtaka si Ye Fan, ano? Hindi ba magkatulad ang haba ng Divine Dragon Jade Talismans? Hindi, Lord Sword God, ang banal na Dragon Jade Talisman, sinuman sa kanila ay independyenta. Lalo na ang isang ito sa iyong kamay, sa unang tingin, ito ay ang talento ng mga inapo ng mga direktang kaapo-apuhan. Meron ako. Ang jade na ito ay tinatawag na Wenlong Jade, na kung saan ay ang pinakamahusay para sa paggawa ng banal na Dragon Jade Talismans. Sa huling panahon, ito ay naubos na. Ngayon, sa alyansa ng clan, kakaunti na lang ang mga Jade Talisman ng material na ito. Kaya lang maraming tao ang nagkakamali sa pag-iisip na ang Wenlong Jade na ito ay isang ordinaryong Jade Talisman, isang clansman lamang mula sa isang maliit na lugar, na may kaunting kaalaman. Maglakas loob na tanungin ang Sword God, ito ba ang iyong banal na Dragon Jade Talisman? O ibinigay ba ito sa iyo ng isang senior mula sa isang sinaunang angkan? Napaka-sinaunang pinagmulan ng Jade na ito. Hindi talaga inaasahan ni Ye Fan. Ye Wuya, alam mo ba? Oh, tinatawag itong Wumeng. Kabanata 2846 na Evil Dragon Transformation. Walang hangganan. Wumeng. Nagkatinginan ang lahat. Mayroong bilyon-bilyon at bilyon-bilyong mga inapo ng pamilyang Shenlong, na tinatawag na Wuya o Wumeng. Tinatansya na medyo marami. Mahirap talagang sabihin, sabi ng isang elder. Tingnan mo na lang ang orihinal na may-ari ng Jade Talisman na ito, hindi ba? Oo. Magagamit ni Wenlongyu ang Longyan para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng may-ari. Nagtaka si Ye Fan, kinukumpirma ni Longyan. Paano? Sword God my lord, isa sa pinakamahalagang bagay tungkol sa Wenlong Jade ay ang pag-react nito sa apoy ng dragon sa itaas ng gintong dragon. Para tumigil sa pagtawa. Akala ni Ye Fan ay kawili-wili ito, hindi pa niya ito sinubukan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, kung ito ay sinusunog sa apoy ng dragon, ang bagay na ito ay masisira. Napaka-magical pala ng Jade Talisman na ito. Inihagis ni Ye Fan ang Divine Dragon Jade Talisman sa hangin at lumutang. Isang dragon flame ang bumaril mula sa mga daliri sa Jade Talisman. Sa isang iglap, ang Divine Dragon Jade Talisman ay kuminang ng gintong liwanag. Isang gintong pattern ang lumitaw sa kalangitan, tulad ng isang gintong selyo. Dito, may ilang mga sinaunang at malamaya na salita na nakasulat na kahanga-hanga. Kangzhou Shenlong City, Shenlong Ye Clan. Ye Junyang. Ano? Ye Junyang. Bakit siya? Shout out. Medyo natigilan si Ye Fan at hinawakan ang kanyang ulo. Ye Junyang. Ye. Kyun. Maaari bang kay Akyun ang Jade Talisman na ito? Bago malaman ni Ye Fan kung ano ang nangyayari, nakita niya ang kanyang sarili na pinagmamasda ng libu-libong pares ng mga mata na puno ng puot. Para siyang laslasin ng 1,000 espada. Sword God. Ano ang relasyon mo kay Ye Junyang? Ikaw ba ay isang inapo ng Diablo na ito? Magsalita ka. Kamatayan ni Yao Lao, ginawa mo ba? Serye ng mga tanong na nagpagulo kay Ye Fan. Si Ye Longyuan ay nakatayo sa pintuan na may pagtataka. Maghintay. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at pinigilan ang lahat. Sabihin mo muna sa akin, sino si Ye Junyang? Nagpapanggap na tanga. Sino ang nagbigay sa iyo nitong Jade Talisman? Ang lahat sa angkan ng Shenlong ay paulit-ulit na nanunuya. Sabi na, tinatawag itong Ye Wuya, o Wumeng. Bam-antong hininga si Ye Fan. Talagang hindi Ye Junyang ang tawag dito. Tanong ng isang matanda. May isang tao sa kanyang tabi, na tinatawag na Ye Kyun. Ungol ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, muling nagpagalitan ang mga manunood, at mas matindi ang puot. Ye Kyun. Di ba Ye Junyang? Hindi mo ba kami may isip na mga tanga? Oo naman, may koneksyon kay Ye Junyang. Hindi patay ang demonyo. Anong ginawa ng demonyo? Sword God. Originally kasama mo ang demonyong iyon. No wonder gusto mong pumunta sa Shenlong Palace. Nanlamig ang ulo ni Ye Fan, ano ang nangyari dito Ye Junyang? Pinatay silang lahat. Pinilit ang iyong manugang at pinatay ang iyong mga anak. Haha. Puno ng panunuya ang tawa ni Zhuang Biu. Sa oras na ito, tuwid na siya sa pagkakaupo mula sa sedan na upuan, na may marangal na hitsura sa kanyang mukha. May mukha ka pa para magtanong ng ganyan. Oo naman. Sinadya mo ba akong maghintay? Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan. Maaaring ito ay sa kasaysayan ng aming angkan ng Shenlong, maraming traidor at kontrabida. Ngunit, ang mga ito sa mga pinakakasuklam-suklam at kasuklam-suklam na mga tao, ang pinaka hindi mailalarawan ay si Ye Junyang. Ang demonyong ito ay isang henyo sa angkan, ngunit siya ay mayabang, walang pigil, at mayabang. Umaasa sa kanyang murang edad, nakapasok siya sa kaharian ng Qinglong at walang kabuluhan sa angkan.
Isang walang ingat na kilos. Mayroong libu-libong kababaihan mula sa mabubuting pamilya na kanyang sinaktan sa Kangjo. Siya ay mayroon. Pinilit ang maraming kababaihan na harapin ang kanilang asawa at mga anak ng walang mukha. May isang elder mula sa Qinglong realm ng pamilya Ji na nagdidisiplina sa kanya, ngunit pinarusahan niya. Diretso pinatay, hiniwa. Kahit na ang mga inapo ng pamilyang Ji, ang mga babae ay ininsulto hanggang sa mamatay, at ang mga lalaki ay direktang sinunog hanggang mamatay ni Kang Yan. Yun. Ang trahedya na kasaysayan ay malinaw pa ring naaalala sa mga aklat ng kasaysayan ng angkan. Mayroong 13,000 katao sa pamilya Meiji, bata at matanda, babae at bata, walang nakatakas maliban sa mga nandoon. Kahit ngayon, ang pamilya Ji ay magdaraos ng mga seremonyang pang-alaala para alalahanin ang kahihiyan. Ang mga eroplano ng ilang Qinglong at angkan sa pamilya noon. Ang malalakas, alam ang malademonyong pag-uugaling ito, ay hindi na makayanan ito, at nagbabalak na magsanib puwersa upang pumatay. Gayunpaman, si Ye Junyang ay may masamang intensyon na maghasik ng hindi pagkakaunawaan, na naging dahilan upang umatras ang mga eroplano ng iba pang malalaking angkan. Sa makatuwid, matatalo sila at matatalo ang aming Shenlang clan. Sa oras na iyon, ang iba pang 3 Qinglong ay pinugutan ng ulo. Simula noon, ang Shenlang. Ang pamilya ay nasa kadiliman, at si Ye Junyang ay nagdidikta sa pamilyang Shenlang sa halos isang panahon. Bilang panuntunan ng Black Dragon King. Ito ang pinakamadilim na dinastiya sa buong kasaysayan ng pamilyang Shenlang. Ang mga taong namatay sa ilalim ng brutal na pamumuno ni Ye Junyang ay parang mga bituin sa langit. Ang angkan ng Shenlang, at maging ang iba pang mga angkan, ay may matinding galit sa kanya. Ngunit dahil patay na ang lahat ng asul na dragon sa oras na iyon, si Ye Junyang ay nakalusot din sa 7 rubbery blue dragon. Kahit na ang mga hari ng demonyo at mga hari ng Diyos sa oras na iyon ay makakaiwas lamang sa kanilang gilid. Natigilan si Ye Fan. Sa kanyang isip, ang magiliw ng ngiti sa kanyang mukha sa buong araw, maayos na pag-uugali, naglilingkod sa lahat, sa bawat salitang, Young Master, Mrs. Akyun. Tao ba talaga siya? Sa kabutihang palad, nang makatagpo ng demonyong ito ang ika-8 pagnanakaw kay Qinglong, tila isang aksidente. Nabalitaan na siya ay namatay sa Asher Dragon Tribulation, at hindi na muling narinig. Ginamit lamang ito ng aming pamilyang Shenlang sa loob ng libu-libong taon, at unti-unti na itong gumaling. Ang dahilan kung bakit mayroon lamang isa o dalawa sa mga powerhouse ng Qinglong ng Shenlang sa ilang sandali ay hindi mapaghihiwalay kay Ye Junyang. Itinuro ni Zhuang Biu ang lahat ng mga angkan na nasa iisang kaaway, na may galit at takot sa kanilang mga mata. Pabayaan na ang Kangjo, ang buong alyansa ng angkan, at maging ang angkan ng Shenlang sa buong eroplano, ay may madugong awayan kay Ye Junyang. Kahit isang isa at kalahating taong gulang na bata ay iiyak kapag narinig nila ang salitang, Junyang. Ang pagiging hindi mapaghihiwalay kay Ye Junyang ay ang ancestral na pagtuturo ng aming Shenlang clan. Kailangang putulin ng sinumang may kaugnayan kay Ye Junyang ang damo at ugat. Ang Shenlang clan ay hindi na dapat masira muli dahil kay Ye Junyang. Patayin si Ye Junyang. Pugutan ng ulo ang masamang dragon. Lahat. Nang biglang, ang tunog ng pagpatay sa eksena ay yumanig sa kalangitan, at itinuro nilang lahat ang kanilang daliri kay Ye Fan. Gusto talagang sabihin ni Ye Fan na talagang gusto niyang basahin ang mga libro ng kasaysayan ng pamilya Shenlang, kung hindi man ay hindi siya makapaniwala na si Ye Kyun ay may ganoong, katangkad, na kasaysayan. Gayunpaman, kung titingnan ang sitwasyon sa eksena, hindi ito maaaring peke. Damn it! Ito ang windfall na tinatawag ng mga lumang foodies. Kung hindi dahil sa hindi niya kayang talunin si Ye Wuya sa ngayon, gusto talaga ni Ye Fan na bumalik, at bugbugin siya ng gusto na hindi man lang siya kilala ng kanyang mga magulang kung mayroon siyang mga magulang. Kung sinabi ko sa iyo, nalinlang din ako, ang Jade Talisman na ito ay hindi sa akin, at wala akong kinalaman sa Ye Junyang na iyon, naniniwala ka ba? Napabuntong hininga na tanong ni Ye Fan. Sword God Boy, sa tingin mo ba maniniwala kami sa mga sinasabi namin ngayon? Do you dare to believe it? Nanlamig ang mga mata ni Zhuang Biu, nakipag-ugnayan na ako sa ilan pang mga Qinglong, at nakipag-ugnayan na rin ako sa 10. Ang pagkamatay ni Yao Zhongguo ay hindi maiiwasan. Wala itong kinalaman sa iyo. Pinadala ka ni Ye Junyang para manguna, anuman ang layunin, ngunit hinding-hindi kami susuko. Shenlangs, iba ang pagkakalikha sa nakaraan. Matapos ang kanyang madilim at malupit na pamumuno, matagal na nating pinag-isipan ito. Gumawa ng pagbabago. Kahit na siya ang Blue Dragon ng 8 Tribulations, hindi niya magagawa ang anumang gusto niya. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, nakita mo na ba ang Blue Dragon of 8 Tribulation? Hindi ito maliit na tono. Natahimik ang lahat sa eksena. Natural, hindi pa nila ito nakita noon, kaya hindi nila maiwasang magduda sandali. Hoy, huwag kang magpakatanga. Hindi alam kung buhay o patay si Ye Junyang. May posibilidad din na hiniram mo itong Jade Talisman at gusto mong gamitin ang mabangis na pangalan ni Ye Junyang para pigilan ako. Hindi mahalaga kung ano ito. Tingnan mo, hindi ka matatakot sa iyo ng aming pamilyang Shenlang. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit napakawalang galang mo sa iyong mga nakatatanda. Lumalabas.
Hindi ka kasing galing ni Ye Junyang, isang taksil, isang demonyo, at kasali ka rin. Libu-libong tao sa pinangyarihan ng mga tao ay tumanggo, pakiramdam na ito ay talagang makatwiran. Hindi nakakagulat na ang Diyos ng Espada na ito ay napakabagsik, baluktot, at vulgar. Senior Sword God, si Yao Lao ay talagang pinatay mo. Ayaw maniwala ni Zhuang Mengdai. Matandang Zhuang, makinig ka sa akin, itong si Ye Wuya ay ang aking biolohikal na ama, at si Ye Qun ay kanyang lingkod. Hindi alam ni Ye Fan ang mga kasaysayang ito, at lahat tayo ay nakatago sa kadiliman. Paliwanag ni Ye Longyuan. Manahimik ka nga. Ito ang hindi mo alam. Dahil hindi ka nila kinukuha bilang sarili nila. Tingnan mo ang mayabang na itsura niya, ewan mo ba? Itinuro ni Zhuang Biu si Ye Fan gamit ang isang pamaypay at tumawa, bagaman hindi ko alam kung ano ang iyong pagsasabuatan, ngunit sa harap ni Ye Junyang at ng kanyang mga inapo, ang ating alyansa ng angkan ay dapat magkaisa. Tayo. Minsan nang ang natalo, hindi na tayo maghihirap sa pangalawang pagkakataon, at hindi na tayo matatalo sa isa't isa. Diyos ng Espada. Hehe, mabahong bata. Mas mabuting isuko mo ang iyong espada at sumuko ngayon, aminin ang iyong krimen, at alisin ang iyong cultivation. Sa ganoong paraan, makukulong ka namin sa isang piitan sa buong buhay mo, at mailigtas ang iyong buhay. Libu-libong mga mata sa eksena ay mapagbantay. Galit niyang tinitigan si Ye Fan, lahat ng pamimilit at spearheads ay ginawa kay Ye Fan. Tumayo si Ye Fan sa bulwagan at walang ekspresyon na ibinaba ang kanyang ulo. Pagkatapos ng ilang sandali na tumahimik, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ye Fan. Hey! Anong tinatawa-tawa mo? Sumimangot si Zhuang Biu. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay malamig at ang matalim na talim ay nakabuka, ang kanyang mukha ay puno ng nakamamatay na aura, at isang bakas ng kabaliwan at kabaliwan ang lumitaw sa kanyang mukha. Tama, ang bastos na iyon na nagngangalang Yao ay pinatay ni Lao Su. Doon. Ang tahimik sa loob at labas ng hall. Kabanata 2847 ito ay walang iba pa. Maraming tao ang nagtaka kung mali ba ang narinig nila. Hindi ba baliw si Sword God? Sa oras na ito, halos sa harap ng buong clan, aminin na pinatay niya si Yao Zhongguo. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay aminin na siya at ang demonyong si Ye Junyang ay nasa isang grupo, at sila ang mga mortal na kaaway ng madugong dagat ng angkan? Ye Fan. Hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparirikon tulad nito. Kahit na wala kang katibayan upang patunayan ang iyong kawalang kasalanan sa ngayon, hindi na kailangang magsabi ng ganoong galit na mga salita. Malakas na paalala ni Ye Longyuan na may tame time na ekspresyon. Bakit nandito ka pa? Di ba sabi ko lumabas ka? Naiinip na sabi ni Ye Fan. Walang sinabi si Ye Longyuan, na nagpapakita ng malungkot na tingin sa kanyang mukha. Ang lahat sa pamilya Shenlang ay bumalik sa kanilang katinuan, nakatingin sa mga mata ni Ye Fan, puno ng takot at galit. Si Zhuang Mengdai at isang grupo ng mga bata na sumamba kay Ye Fan ay nagpakita rin ng pagkabigo at panghihinayang. Talagang inaamin mo. Hindi napigilan ni Zhuang Biu na kumpirmahin muli. Haha. Naglakad si Ye Fan sa gitna ng bulwagan. Bakit, inaamin ko, natatakot ka pa rin ba? Hulaan ko, iniisip mo ba na kung sinabi ng batang nasa harapan mo na siya ang mamamatay tao, hindi mo ba siya gugustuhing arestuhin? Pero, gawin mo, ako ba ang kalaban ng kanyang Emperor-level sword intent? Sinabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, nagpapanggap kang mapilit, hindi dapat, ngunit lumiliit ka sa oras na ito. Libu-libong miyembro ng Shenlong clan ang hindi maiwasang tumingin sa Zhuang Bitur. Inaasahan ang desisyon ng Qinglong Powerhouse, ang pinuno ng Bankiro, 1 sa 10. Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Zhuang Biu, pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang buhok, at tumawa ng palihim, Ignorance Jr. Kahit na hindi madaling harapin ang layunin ng espada sa antas ng emperador, ito ay kasing simple ng iniisip mo para sa isang labanan sa antas ng eroplano. Si Yao Zhongguo ang dakilang tagumpay ng Qinglong, at hindi pa niya natatawid ang kapahamakan. Normal lang na patayin mo siya ng tahimik habang hindi niya pinapansin. Ngunit, ako ang Azure Dragon ng 3 kapigatian, kahit na mayroon kang isang Emperor-level na sword intent sa iyong tabi, natatakot ako na hindi ito madaling talunin ako. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at tinawag ang lumilipad na espada na nakaipit sa Jade Ground sa kanyang kamay. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, gawin mo. Ang mga mata ni Zhuang Biu ay kumislap, at nakangiting sinabi niya, ikaw ay hindi tapat sa iyong angkan at hindi tapat sa iyong ama, bakit kailangan mong ako mismo ang gumawa nito? Hahayaan kong turuan ka ng iyong ama ng magandang aral, ang hindi karapat-dapat na anak na ito. Ikaw Longyuan. Ngayon ay bigyan ka ng pagkakataong turuan ng masamang batang ito ng magandang aral. Sumimangot si Ye Fan at tumingin kay Ye Longyuan. Ako. Nakakita ng kakaibang berdeng ilaw na kumislap sa mga mata ni Ye Longyuan. Kaagad. Dahan-dahan siyang lumingon na may halong lungkot at sakit. Anak, bumalik ka sa dalampasigan. Normal lang pero hindi ko masabi kung ano ang nangyayari. Ngayon parang may mali sa biological father ko. Hindi kailanman tatawagan ng dating Ye Longyuan ang kanyang sarili ng ganoon. Ang tunay na Ye Longyuan ay hindi kailanman magiging napakaalinlangan. Pakakawalan kita, hindi ka aalis, ang gulo talaga.
Pero, Zuang, sa tingin mo hindi niya ako mapipigilan, tama ba? Dahil lang sa biological father ko siya, sa tingin mo wala akong magagawa sa kanya. Marahan na inalog ni Zuang Biu ang kanyang feather fan, at sinabing may mahinang ngiti. Maaari mo itong subukan. Kung kaya mong umakyat sa bundok ng Yelong Yuan, kwalipikado kang labanan ako. Si Ye Fan ay naguguluhan sandali. Walang Qinglong bloodline, kahit na naiintindihan mo ang mga batas ng eroplano, ito ang pinakamahina na antas ng eroplano. Saan nakuha ng Zuang Biu na ito ang kanyang tiwala? Biglang, isang mapanganib na layunin ng espada ang direktang lumapit kay Ye Fan. Boom! Si Yelong Yuan ay naglabas ng isang itim na mahabang kutsilyo na gawa sa hindi kilalang material mula sa kanyang baywang, at sa isang lunge, ibinunot ang kutsilyo at nilasla si Ye Fan. Ang itim na espada ay gumuhit ng isang itim na layunin ng espada, at sa parehong oras ay pinagsasama ang asul na apoy. Paano ito posible? Nang inag ang puso ni Ye Fan. Qinglong Kang yan. Ganap na pamimilit sa itaas ng ikasyam na antas ng Kaitian. Hindi ba't nasa Chaos Realm lang si Yelong Yuan? Paano ko magagamit ang plane level primordial power ng Kaitian 9th layer or above? Kung ito ay purong Chaos Realm's Heavenly Sword Intent, kayang labanan ito ni Ye Fan gamit ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang Heavenly Sword Intent ng kapangyarihan ni Qinglong ay hindi isang konsepto. Triple Disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Sa kamay ni Ye Fan, ang itim at gininto ang sword na naglalagablab ay nananatili sa lumilipad na espada. Bumalik ng isang hakbang gamit ang iyong mga paa, at pagkatapos ay salubungin gamit ang isang espada. Heng! Akala ko ang espadang ito ay magpapatumba kay Yelong Yuan. Gayunpaman, talagang naramdaman ni Ye Fan na medyo mahigpit ang kanyang braso. Napakalakas ng puwersa. Ipinaalala sa kanya si Ye Shuangguang ng Three Tribulations Blue Dragon. Paano kaya? Tinatago mo ang iyong lakas. Sumimangot si Ye Fan, ngunit nang makita ang asul na liwanag sa mga mata ni Yelong Yuan, agad niyang tinanggihan ito. Hindi. Ang kapangyarihan ng Three Tribulations Azure Dragon ay hindi sa iyo. Mabilis na napansin ni Ye Fan na may bakas ng dugo at pawis sa braso ni Yelong Yuan. Ito ang pananakit sa sarili na hindi kayang tiisin ng maliliit na meridian ang puwersang ito. Zuang, anong ginawa mo kay Yelong Yuan? Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at malamig na tumingin kay Zuang Biu sa likod. Ano? Hiniling ko lang sa kanya na turuan ka, isang hindi karapat-dapat na anak, ano pa ang magagawa mo? Ngumisi si Zuang Biu. Hindi pa niya naabot ang Open Heaven Realm. Ni hindi pa niya naabot ang Azure Dragon Realm. Imposibleng magkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Sa puwersahang paggamit ng ganitong uri ng kapangyarihan, hindi makayanin ng katawan niya, papatayin mo siya. Galit, namumugto ang mga mata. Ang Kaitian Realm ay talagang isang napakahirap na kaharian na may kaunting teknikal na nilalaman. Ang tinatawag na mga high-level na karera ng primordial plane tulad ng mga demonyo at Diyos ay hindi masyadong kaakit-akit. Bihira din para sa isang lahi tulad ng mga tao na kailangang dahan-daang galugarin at makabisado ang kapangyarihan ng primordial power step by step. Dahil, mula sa unang antas hanggang sa ikasyam na antas ng Kaitian, kahit na may mga pagkakaiba sa lakas, ang pangunahing bagay ay upang madagdagan ang enerhiya, at walang pagbabago sa husay. Kapag naabot mo na ang Nine Heavens Open, para kang nakagapos. Kung hindi mo maintindihan ang mga batas ng eroplano, ito ay magiging mahirap na mapabuti. Gayunpaman, kapag naintindihan mo na ang mga batas ng mga eroplano, magiging madali na itong makalusot sa ikasyam na antas ng pagbubukas ng kalangitan. Ang mga kadena ay tinanggal, na lumalampas sa limitasyon ng siyam na layer na batas ng enerhiya ng Kaitian. Simula sa antas ng eroplano, mahigpit na pagsasalita, walang konsepto ng pagbubukas ng kalangitan. Sa harap ng mga batas ng eroplano, enerhiya ang bilang sa mata ng mayayaman, na parang nakahiga at kumikita. Kaitian Jiushang, parang may ilang daang milyon, parang walang paraan para gastusin ito. Ngunit ang mga madiskarteng powerhouse na ito na nakakaunawa sa mga batas ng eroplano ay parang mga minahan ng ginto sa bahay. Maaari kang magtapon ng daan-daang milyon sa iyong mga kamay, at hindi mahalaga kung magkano ang pera. Ang antas ng Demon King ay katumbas ng pag-imprenta ng pera at pag-isyo ng pera. Ang kapangyarihan ng Demon King ay dahil ang kapangyarihan ng pananampalataya ay walang katapusan at hindi maisip. Upang ang mga hari ng demonyo ay magkaroon ng higit sa ikasyam na layer ng bukas na kalangitan, at hindi ko alam kung gaano karaming mga multiple ng orihinal na kapangyarihan ang maaaring mapakilos. Siyempre, walang pagkakaiba sa likas na katangian ng enerhiya, lahat sila ay primordial power, ngunit kung ang halaga ay sapat na malaki, ito ay magiging mahirap na harapin. Mahirap para kay Ye Fan na patayin sina Gretney at Gerd, kaya lang. Kung hindi mo ito mapatay sa ilang segundo, ikaw ay matupok ng hari ng demonyo. Bakit, hindi ko kayang patayin ang biolohikal mong ama? Para sa kapakanan ng iyong konsensya, ililibre kita. Si Zuang Biu ay mukhang saplada. Ilang beses na sunod-sunod na gumalaw si Ye Fan, at mabangis na nabangga ang itim na kutsilyo ni Yelong Yuan ng higit sa 100 beses. Ang Heavenly Sword Intent ni Yelong Yuan ay hindi pa nakatakas sa bilog ng walang pakiramdam na Sword Intent.
Kahit na may mga pagbabago, ang pangkalahatang diskarte ay walang awa at walang awa. Kung ikukumpara sa orihinal, ito ay mas mabilis at tumpak, at walang labis na magarbong. Gayunpaman, ang ganitong uri ng praktikal na sword intention trick ay talagang nagbigay ng sakit sa ulo ni Yefan. Noong nakaraan, gusto ni Yefan ang kanyang mga kalaban na gumamit ng ganitong uri ng mga taktika ng suntukan para harapin siya ng direkta. Sa ganitong paraan, mas makakaharap ni Yefan ang kanyang mga kalaban, at hindi niya kailangang laruin ang mga haka-haka na bagay na iyon. Ngunit ngayon, hindi na makapaghintay si Yefan, mabilis na dumistansya si Ye Longyuan at tumigil sa paghabol sa kanya. Haha, Sword God. Yun lang. Ngumisi si Zhuang Biu sa tabi niya. Nakita ng lahat na ang tinatawag na mga Diyos ng espada ay lahat ay nagyayabang. Gaano katuso ang Demon King, paano niya maipapakita ang kanyang tunay na lakas? Ang swerte ng taong ito, nagkaroon siya ng katanyagan, at hindi totoo ang pangalan niya. Karamihan sa mga tao ng Shenlong clan ay umalis sa bulwagan sa oras na ito. Bagamat hindi siya naglakas loob na lumapit, naramdaman niya na hindi ganoon katikot ang Sword God. Si Zhuang Biu ay hindi gumawa ng anumang aksyon, ngunit ipinadala si Ye Longyuan upang arestuhin si Yefan. Magpanggap na isang puwersa. Gawin mo ito sa iyong sarili kung mayroon kang kakayahan. Inilabas ni Yefan ang espada ng simula ng panahon, diretsyong inihampas ito, at ibinalik si Ye Longyuan gamit ang isang espada. Ngunit si Ye Longyuan ay nagsuka ng dugo, at hindi niya alam na masakit ito, kaya tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa, at ito ay naging isang itim na sinag, na tumama kay Yefan. Anino ng Thunder Dragon? Ipinaliwanag ni Ye Longyuan ang kapangyarihan ng banal na kulog ng Asher Dragon. Ang figure ay mabilis na tumakbo, at isang kutsilyo ang nagdala ng isang dampi ng electric light. Malapit ng pag-alitan ni Yefan ang kanyang ina, may kaawa-awa bang anak? Kabanata 2848 Hindi sayang. Gusto niyang patayin ng direkta si Zhuang Biu, ngunit kailangan niyang tumalikod at harangan si Ye Longyuan ng espada. Ang higit na katawa-tawa ay, para magamit ang Thunder Dragon's Shadow, ang katawan ni Ye Longyuan ay pinaitim sa kuryente. Ang bagay na ito, wala sa isip ko. Hoy! Ye Longyuan, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ni Yefan na masakit ang ulo. Kunin mo. Ang mga mata ni Ye Longyuan ay kumislap ng asul na liwanag, na parabang siya ay isang patay na tao na higit sa pagod at masakit. Damn! Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Yefan, paulit-ulit na inihampas ni Ye Longyuan ang kutsilyo sa kanya. Gumamit si Yefan ng sinaunang swordsmanship at sapilitang ginamit ang kanyang mga kakayahan upang palayasin si Ye Longyuan. Isang sipa ang sumipa kay Ye Longyuan sa ere. Ngunit si Ye Longyuan ay lumingon sa ere, iniunat ang kanyang kamay at itinuro palayo. Heavenly Secret Dragon Crossbow. Kaya mo din yan. Sa pilitan lang mapoprotektahan ni Yefan ang kanyang katawan gamit ang kanyang sword intent na harangin ng ultra-close-range Heavenly Secret Dragon Crossbow. Dong dong dong. Gitling. Dose-dose ng mga Celestial Dragon Crossbow ang tuloy-tuloy na nagpaputok, na tumama sa Yefan's sword intent shield, sa sobrang galit ay namutla ang mukha ni Yefan. Mas masakit pa ang nagngangalit na tawa ni Zhuang Biu sa likod niya. Dapat mong makuha ito sa lalong madaling panahon, at mas mapapahiya ka kapag dumating ang iba pang miyembro ng clan, si Qinglong, at ang 10 miyembro ng clan. Humikab si Zhuang Biu at kumagat ng cherry sa kamay ng Qingqiu maid na nasa tabi niya. Ang mukha ni Yefan ay kasing lalim ng tubig, at ang kanyang mga mata ay parang isang demonyo na gustong kumain ng mga tao. Hindi mabilang na mga ideya ang lumipad sa kanyang isipan. Ang Three Tribulations Asher Dragon at Heavenly Sword Intent ay talagang hindi mahirap para kay Yefan na harapin ngayon. Sa pinakamaganda, ito ay ang antas ng Surter. Ang susi ay nakatali siya ngayon at hindi na makagagawa ng mabibigat na galaw. Sa antas na ito ng labanan, na may kaunting lakas, ang katawan at espiritu ay masisira. Nakalulungkot, hindi pa totoong Qinglong si Ye Longyuan. Habang patuloy na ginagamit ni Ye Longyuan ang mga ito, ang kapangyarihang hindi sa kanya, patuloy na pinalala ni Ye Longyuan ang kanyang mga pinsala. Kung tumama siya ng malakas, mas malala pa siyang mamamatay. Ang kasalanan ay ang isang peking Asher Dragon ay talagang gumagamit ng kapangyarihan ng Three Tribulations Asher Dragon. Pinilit nito si Yefan na mag-ingat at hindi makaligtaan kahit kaunti. Pagkatapos ng lahat, ito ang kapangyarihan na maaaring pumatay sa sarili. Kahit na tinaga ni Ye Longyuan ang isang sugat, maaaring may mangyari na malaki. Ang lalaking iyon na si Zhuang Biu, kung hindi siya sigurado, sasamantalahin niya ang pagkakataong gumawa ng isang itim na kamay. Kahit na natutunan ni Yefan ang pangunahing operasyon ng paglipat at pagpapalit ng layunin ng espada, pagkatapos ng lahat, nagnakaw siya mula sa kanya. Sa proseso ng high-intensity combat, hindi ako nang ahas na sabihin na ito ay walang palya. Ano? Sabi ko magwala ka. Utang ko talaga sa iyo sa huling buhay ko. Nagmura si Yefan sa kanyang puso. Nakita na niya na may problema si Ye Longyuan, at naramdaman niyang hindi mapalagay at mabait si Zhuang Biu. Ano man ang gawin niya sa alyansa ng angkan, si Ye Longyuan, ang biolohikal na ama, ay magiging lubhang mapanganib.
Dahil, kung ipinakita niya kung gaano kalapit at pagmamahal si Ye Longyuan, gagawin niyang hostage si Ye Longyuan. Ang pinakamahusay na paraan ay pilitin si Ye Longyuan na umalis at ipakita ang kanyang pagkasuklam para kay Ye Longyuan. Kahit na talagang ayaw ni Ye Fan kay Ye Longyuan, madalas niyang inaalagaan ang mukha ni Ye Huyo. Ngunit, wala kang pakialam kung mabubuhay man siya o mamatay. Ngayon, si Ye Longyuan ay naging isang bargaining chip upang pigilan ang kanyang sarili. Nangyari ang eksenang hindi niya gustong makita. Ngunit sa parehong oras, si Ye Fan ay labis ding nalito, paano ginawa ni Zhuang Biu ang lahat ng ito? Kalmado, kalmado. Binalaan ni Ye Fan ang kanyang sarili na dapat may dahilan ang lahat ng ito. Zhuang Biu, anong paraan ang ginamit niya para manipulahin si Ye Longyuan? Ang itim na gintong apoy ay tumama sa mga mata ni Ye Fan. Sinubukan niyang tukuyin si Ye Longyuan kung mayroong anumang espesyal na batas sa pagpapatakbo ng enerhiya. Gayunpaman, tila walang espesyal maliban sa mga batas ng pagpapatakbo ng kapangyarihan ng Azure Dragon. Imposible. Siguradong may na-miss ka. Nagpatuloy si Ye Fan sa paghahanap habang nakikipag-usap kay Ye Longyuan. Biglang, sa gilid ng mga mata ni Ye Fan, nakita niya ang mga bakas ng enerhiya na napakahirap matukoy. Ito ay, sa pagitan ng Zhuang Biu at Ye Longyuan, may mga hibla ng cyan silk thread na patuloy na nagdudugtong sa dalawa. Bago naisip ni Ye Fan na ito ay ilang nakakalat na enerhiya mula sa kapangyarihan ng Azure Dragon. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagmamasid, kumbinsido si Ye Fan na ito ay isang batas ng mga eroplano. Napakatanga ko. Nakalimutan kung maaari kang magkaroon ng dalawang batas ng eroplano. Hindi lahat ay katulad ni Ye Xuanguang, na sobrang panatiko sa dugo ng dragon at nahuhumaling sa sukdulan ng dugo. Sa katunayan, ang kaharian ng Qinglong ay isang antas ng eroplano, ngunit maaari ding maunawaan ng Qinglong ang mga batas ng iba pang mga eroplano. Para bang si Ye Fan ay talagang nakagamit ng iba't ibang batas tulad ng Sword Intent Transfer at Phantom. Ang Zhuang Biu na ito ay malinaw na ginawang kontrolado niya si Ye Longyuan sa pamamagitan ng isang natatanging batas ng eroplano. Bukod dito, binigyan din ito si Ye Longyuan ng kapangyarihan ng Three Tribulations Blue Dragon. Matalas. Ang galing talaga. Kung hindi pa nakikita ni Ye Fan ang pagpapatakbo ng batas, matagal na siyang itinago sa dilim. Kung hindi mo nakikita, hindi talaga ako makapaniwala na may mga ganyang batas. Malinaw, maraming tao sa angkan ang hindi pa nakitang kumilos si Zhuang Biu, kaya maraming miyembro ng Shenlong clan sa pinangyarihan ang nalilito din. Hey! Ngumisi si Ye Fan, dahil iyon ang kaso, kung gayon mayroon siyang ideya. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang espada, kinuha ang bakanteng espasyo, at isang sword light ang tumama sa hangin sa tabi niya. Sa mata ng mga tagalabas, si Ye Fan ay nanghak. Ngunit nakasimangot si Zhuang Biu. Good boy, nahanap na talaga. Sinusubukan ni Ye Fan na putulin ang mga sinulid na asol na seda. Haha, sayang naman at masyado kang simplistic para isipin ang substitute ko. Pabirong sabi ni Zhuang Biu na may maluwag na mukha. Nakita ko na kahit na ang asol na seda ay bahagyang nabasag, mula sa kabilang panig, mula sa lupa, ito ay talagang konektado muli kay Ye Longyuan. Sa ngalan ng tagapagluto, sumimangot si Ye Fan. Sinabi ng mga ninuno ng pamilya Zhuang, bagaman hindi ginagamot ng kusinero ang nagluluto, ang bangkay ay hindi papalitan ng bangkay. Bagamat iginagalang ko ang mga ninuno, hindi ko kailanman minahal ang aking maruruming kamay. Sa makatuwid, pinalitan ni Yu Zhu, ang tagapagluto. Gustong gusto ko ito. Ngayong natuklasan mo na ito, masasabi ko rin sa iyo ng bukas palad. Ang taong papalit, para sa akin, si Zhuang Biu, ay nasa halos lahat ng aking kapangyarihan. Nag-e-enjoy na ngayon ang iyong ama, dapat mo akong pasalamatan para sa makapangyarihang kapangyarihan ng Three Tribulations Azure Dragon. Kung hindi, sa isang sayang tulad niya, huwag mo nang isipin ang pagpasok sa kaharian ng Azure Dragon sa buhay na ito, haha. Malungkot ang mukha ni Ye Fan. Bagaman ang taong ito ay nabigo kapwa bilang ama at bilang anak. Ngunit, talagang hindi siya basura. Magtatago ka lamang sa likod ng iba, sasamantalahin ang pagmamahal sa pamilya, gagamit ng mababang paraan, at hindi maglakas loob na makipaglaban ng direkta. Hindi ka karapat-dapat na tawaging isang tunay na powerhouse, lalo pa ang aking kalaban. Sa loob at labas ng Shenlong Palace, libu-libong clansmen ang bumuhos matapos marinig ang malamig na pagsabi ni Ye Fan, maraming tao ang nagulat. Komplikadong kutis. Medyo naliligaw sila, alin ang totoong side ng Sword God. Si Zhuang Biu ay mukhang mapanlate, boy, isang hindi tapat at hindi matapat na hamak, mayroon ka pa ring mukha para turuan ako ng leksyon. Kung mayroon kang anumang kabanalan, maaari mo ring aminin ang iyong kasalanan at parusahan muna, kung hindi. Ikaw, ang iyong sariling ama, ay kailangang manindigan para dito. Hindi na. Hindi ako seryoso, proud ka ba? Walang ekspresyon si Ye Fan, at direktang nag-activate ng isa pang batas na halos hindi niya naiintindihan. Multo. Direktang pinalamutian ni Ye Fan ang isang multo na hindi naiiba sa kanyang sarili, at pinatay ang sedan chair ni Zhuang Biu. Ano? Malinaw na hindi inaasahan ni Zhuang Biu na gagawin ito ni Ye Fan.
Ang katawan ni Ye Fan ay humarap kay Ye Longyuan, ngunit ang multo ay direktang gumamit ng Breaking Dawn para atakihin ang noo ni Zhuangbiu. Takot na takot si Zhuangbiu kaya namumula ang kanyang mukha. Naramdaman niya na ang kapangyarihan ng clone na ito ay hindi mas mahina kaysa sa katawan ni Ye Fan. Walang oras para alagaan ang babaeng Chinkyu sa tabi niya, tumalon si Zhuangbiu mula sa sedan na upuan. Bijan Bingquan. Nagmamadaling bumaba si Zhuangbiu, napagtantong huli na ang lahat para umiwas, at direktang pinakawalan ang kapangyarihan ng misteryosong yelo. Ang dalawang panig ay tila isang ice canyon. Mula sa kanyang harapan, kumaway ng kumaway, ultra-high-frequency ice crystals at ice waves, hamampos ng husto. Ang kapangyarihan ng tatlong kapigatian na Qinglong, na umaasa lamang sa multo na bukang liwayway ni Ye Fan, ay mahirap gampanan ang isang mapagpasyang papel kung tutuusin. Nabasag ang multo, at nabigo si Don na saktan si Zhuangbiu. Ngunit, para kay Ye Fan, tama na. Sa pagsasamantala sa puwang na ito, pinutol ni Ye Fan ang lahat ng asul na seda gamit ang isang espada. Kasabay nito, si Ye Longyuan, na puno ng mga sugat at mukhang blanko, ay lumaban at mabilis na lumabas ng bulwagan. Si Zhuangbiu ay pinanatili si Ye Longyuan sa kanyang tabi, inaalagaan si Yu Jia. Maiintindihan ni Ye Fan ang dahilan dahil si Ye Longyuan sa kanyang tabi ay ang kanyang anteng-anteng. Malayong malayo, ang kanyang kapalit ay walang silbi. Kabanata 2849 na tingnan mo na lang. Medyo nag-alinlangan si Ye Fan kanina. Nag-aalala siya na kung direktang papatayin niya si Zhuangbiu, mamamatay din si Ye Longyuan. Kaya naman, palagi niya itong pinag-iingat at hindi nang ahas na patayin si Zhuangbiu ng direkta. Matapos subukan, napag-alaman na ang pagputol ng sutla na sinulid ng kapalit sa maikling panahon ay hindi makakasakit kay Ye Longyuan, kaya't may katiyakan si Ye Fan sa kanyang puso. Ang pagbibigay lamang sa mga kapalit ng parehong lakas, hindi pagbabahagi ng buhay. Kung ganoon, ayos lang. Direktang dalhin si Ye Longyuan sa malayo nang walang anumang alalahanin. Mamamatay tao. Gusto mong tumakas. Shenlong clan, patayin ang demonyong ito kasama ko. Kinaweyan ni Zhuangbiu ang kanyang pamaypay ng may pagkamangha, at ang magic weapon ng feather fan ay naging isang malaking metal feather fan. Nakita ko siyang isang metal feather fan, at bigla siyang lumipad sa ere para makahabol. Tianfeng Longying. Sa basbas ni Tianfeng, pabilis ng pabilis ang takbo ni Zhuangbiu. Ang banal na kulog ay kumikislap, at ang mga gintong arko ay dumadaloy. Sa isang galaw, ang Juying Shadow ng Thunder Dragon, agad niya itong naabutan. Bumilis ang mga pagsabog at nawala sa isang kisap mata. Matapos sumunod ang mga tao sa pamilya Shenlong, marami ring taong mainit ang ulo ang tumugon at sumunod. Panginoon ng lungsod, ano ang dapat naming gawin? Dapat ba nating i-follow up para tulungan si Elder Zhuang, o hintayin na lang natin kung ano ang mangyayari? Hiniling ng mga matatanda sa angkan na huminto ang hangin. Kahit na ang may-ari ng lungsod na ito ay ngumingiti sa lahat araw-araw at walang galit, talagang sikat siya. Dahil alam ng lahat na bagamat si Feng Yuzi ay sumusunod sa prinsipyo ng, hindi naghahanap ng merito ngunit hindi naghahanap ng kasalanan, tila hindi ito nangingibabaw. Gayunpaman, ito ay napakakapansin-pansin na ang mga tao ay maaaring kunin ng pamilya Shenlong at maayos sa lahat ng uri ng kaguluhan. Sa makatuwid, nakagawian pa rin ng lahat ang pagtatanong ng mga opinyon ni Feng Yuzi. Pinaikit ni Feng Yuzi ang kanyang mga mata, kumikislap ang kanyang mga mata. 3 absolute at 10 honors, ano ang sitwasyon? Tinanong ni Feng Yuzi ang isang elder na namamahala sa impormasyon ng pakikipag-ugnayan sa likod niya. Sa 3 ganap, si Elder Feng Xiaotian ay palaging nakikita ang ulo ng dragon ngunit hindi ang buntot, at hindi pa sumasagot. Tahimik na sinabi ni Elder Xiao Qingshan na ito ay isang bagay ng aking Shenlong clan. Kung walang bakal na patunay, ito ay nagpapatunay na ang Diyos ng Espada ay dumating sa ngalan ng Diablo na si Ye Junyang, ito ay hindi maginhawa para sa kanya na mamagitan ng maaga. Siguro, ito rin ang dekano ng pagbabalik ng emperador. Dahil sa katayuan niya bilang dean ng kolehiyo, para maprotektahan ang mga estudyante, pupunta siya at tingnan. Sa 10 karangalan, ang kasalukuyang dumarating ay ang aming angkan. Silang dalawa, sina Hua Feihua at Ji Jihei. Pero may kinalaman din ito sa katotohanang nasa Kangzhou ang dalawa, at medyo close sila. Ang iba pang 10 estatwa ay tila nanunood pa rin, at karamihan sa kanila ay nakatayo sa posisyon ni Elder Xiao Qingshan. Natatakot ako, hanggat hindi pinupukaw ng espada ng Diyos ang ibang mga angkan, hindi sila madaling magkikialam. Ito ay halos kung ano ang naisip ko. May bahagyang ngiti sa gilid ng bibig ni Feng Yuzi. Naaalala ko na si Lord Ye Xuanguang ay tila nagkaroon ng festival kasama ang Sword God noon. Dahil nandito ang Sword God, sabihin sa Obsidian Legion kung ano ang nangyari dito. Hayaan ang Xuanlong Emperor na dumating. Ito. Kung gayon si Ye Xuanguang ay napakalakas, ngunit siya ay may tensyonado na relasyon sa atin. Makakatulong ba siya? Isang grupo ng matatanda ang namutla at tila hindi mapakali. Kahit na ang Xuanlong Emperor ay magkakaroon ng mga salungatan sa ating mga matatanda, kahit papaano ay dapat tayong manindigan sa isang panig sa bagay na ito. Oo, City Lord. Ang isang matanda ay agad na responsable sa pakikipag-ugnayan.
Fair na, susunod din tayo, nasira natin si Elder Yao, ngunit hindi maaaring ma-accident si Elder Zuang. Kung kinakailangan, dapat gamitin ng lahat ang Dragon Blood Pact para protektahan ang matandang si Zuang, at pagkatapos ay maghintay ng pagliligtas. Sundin ang utos ng pinuno ng lungsod. Tumango si Feng Yuzi, at tumayo rin ang ibang grupo ng mga matatanda. Sa oras na ito, sa kalangitan sa itaas ng lungsod ng Shenlang, may tanawin ng libu-libong tropa na humahabol sa isang tao. Ang tunog ng dagandong ng dragon, ang tunog ng pagbasag ng hangin, tulad ng kulog sa tagsibol, sunod-sunod. Kahit na ang kalaban ay ang Sword God ni Megatron Taishi, pagkatapos ng labanan ngayon, ang Shenlang clan ay hindi masyadong natatakot. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ay may 3 natatangi at 10 karangalan. Kahit na ang Sword God ay isang tunay na Demon King, hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat sa Kyushu. Ang pamana ng unang angkan ay hindi madaling matitinag. Higit pa rito, ang Sword God na ito ay hindi may kukumpara sa Demon King, tila may moisture. Binuksan ni Yefan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword, ginamit ang espada para ilakad ang dragon, at lumipad sa hangin sa loob ng ilang minuto. Sa kanyang bilis, umalis siya sa hanay ng lungsod ng ganito. Ipinapakita nito kung gaano kaganda at kalawak ang lungsod ng Shenlang na ito. Hindi na nagulat si Yefan nang mapansin niya si Zuang Biu na sumusunod sa kanya. Hindi madaling ganap na iwaksi si Qinglong, na may kapangyarihan ng banal na kulog. Itong lalaking ito, although medyo nakakadiri ang substitute law, meron naman talaga siyang skills. Ang bloodline ng Asher Dragon ng Three Tribulations ay lumampas sa solid cultivation ng Nine Heavens Open. Mas malakas pa siya kaysa kay Ye Xuanguang, na lumaban sa kanya sa simula. Siyempre, kakapasok lang ni Ye Xuanguang sa Taishi sa oras na iyon, kaya kailangan niyang masanay dito, at ang kanyang cultivation ay hindi nakabawi dito. Pagkatapos ng mahabang panahon ng adaptasyon, nagkaroon ng kutob si Yefan na ang lakas ni Ye Xuanguang ay dapat na mas mataas kaysa kay Zuang Biu. Pagkatapos ng lahat, hindi mahirap para sa isang malakas na tao na nauunawaan ang mga batas ng mga eroplano na mapabuti ang kanilang paglilinang. Higit pa rito, ang sobrang talino ni Ye Xuanguang sa martial arts na tulala, na may malakas na pagpapahalaga sa sarili, ay hinding-hindi papayag na mahulog sa likod ng napakaraming asol na dragon sa kanyang angkan. Ang uri ni Ye Xuanguang, tinatayang maaari na siyang higit sa ika-9 na antas ng kaitian, ngunit siya ay nasa tesu sa lahat ng oras, kaya limitado ang kanyang tunay na lakas. Kahit na hindi nalampasan ni Ye Xuanguang ang Qinglong Tribulation, ito pa rin ang Third Tribulation na Qinglong. Hanggat ang kanyang paglilinang ay hindi masyadong masama, sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, kamalayan, pisikal na lakas, at bilis, ganap na hihipa ni Ye Xuanguang si Zuang Biu. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng dugo ni Qinglong ay napakahalaga. Na si Ye Xuanguang ay isa ring panatikong naniniwala sa bloodline ng dragon, na dalubhasa sa mga kasanayan ng bloodline. Walang paghahambing noon, at hindi madaling husgahan si Yefan. Nakita ko ang bloodline skills ni Zuang Biu ngayon, at hahatulan ko. Kahit na sa pinakapangunahing dragon crossbow, ang bilis, katumpakan, at lakas ni Ye Xuanguang ay hindi bababa sa 2 hakbang na mas mataas. Maaari mong isipin kung gaano karaming enerhiya at pawis ang ginugol ni Ye Xuanguang sa pagsasanay ng husto. Sa totoo lang, kahit na si Yefan ay may iba't ibang konsepto at ideya mula sa kanya, siya ay nakatadhana na hindi maging kaibigan. Ngunit sa pagsasagawa, mayroon pa ring pakiramdam ng pakikiramay. Si Yefan ay nahuhumaling sa kendo, at si Ye Xuanguang ay nahuhumaling sa dugo ng dragon. Kaya lang wala sa kanilang dalawa ang magsasabi. Binawi ni Yefan ang kanyang iniisip at tumingin sa likod. Napansin ko na ang pinakamalakas na pamimilit sa likod niya ay si Zuang Biu, at may hindi mabilang na maliliit na pamimilit sa likod niya. Sumunod ka sa akin, natatakot akong mawala ka. Ngumisi si Yefan sa kanyang puso. Kasabay nito, hindi idle si Yefan. Gumagamit siya ng maraming mental power at ang kapangyarihan ng Dragon Soul para tulungan si Ye Longyuan na mabawi ang kanyang malay. Si Ye Longyuan ay hindi lamang mahina sa pag-iisip, ngunit dumanas din ng maraming pisikal na pinsala. Para sa kanya, ang kapangyarihan ni Zuang Biu ay masyadong malakas, at kung siya ay mahina, siya ay ganap na walang silbi kung siya ay gumugugol ng maraming oras sa patpat ng insenso. Talagang naramdaman ni Yefan na hindi madali para kay Ye Longyuan na mabuhay hanggang ngayon. Hindi kailanman nag-practice si Ye Longyuan ng sayaw ng baliw. Hindi madaling magkaroon ng ganoong pangangatawan, at nag-ensayo siya ng husto. Ubo-ubo. Naging malinaw ang mga mata ni Ye Longyuan. Nang makita ito, lumipad si Yefan at pumunta sa tuktok ng isang bundok, ibinaba si Lao Su. Nagpakita ng kahihiyan si Ye Longyuan, halatang naalala din niya ang nangyari ngayon. Naging pabaya ako. Hindi mo alam na may ganoon siyang batas, wala itong kinalaman sa iyo. Sabi ni Yefan, naghagis ng 12 ng lumilipad na espada upang protektahan si Ye Longyuan. Gawin mo ang iyong makakaya upang protektahan ang iyong isip sa kaluluwa ng dragon, at hindi ko na siya bibigyan ng isa pang pagkakataon na kontrolin ka. Hanggat gumawa ng kaunting pag-iingat si Ye Longyuan, may kumpiyansa si Yefan na hayaang walang magawa ang batas ng mga kahalili.
Kung tungkol sa pagpapalam kay Ye Longyuan, talagang hindi na kailangan. Una, nasugatan siya, at pangalawa, baka mahuli siya ng iba. Teka, kahit anong mangyari, basta nasa 5 milya ka sa akin, iingatan kita. Nang marinig ang mahinahon ngunit kumpiyansang mga salita ni Ye Fan, hindi mapigilan ni Ye Longyuan na magulat. Ye Fan, anong gagawin mo? Basta, panoorin mo. Panoorin ang ano? Panoorin mo akong patayin ang dragon. Lumingon si Ye Fan at bahagyang nagsulat. Kabanata 2850. Nagulat kaagad si Ye Longyuan. Pagtingin sa likod ng binata na may hawak na espada, hindi niya napigil ang kuyo ng itim na kutsilyo sa kamay, komplikado ang mga mata. Isang uri ng ayaw, isang uri ng kalituhan, at isang uri ng kaginhawaan na kumalat sa aking puso. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, biglang lumitaw ang ilang berdeng ilaw. Ang Heavenly Secret Dragon Crossbow, bumabagsak sa kalangitan at umaatake mula sa malayo. Agad na itinaas ni Ye Fan ang kanyang espada, at ang itim na gintong apoy ay bumalot sa katawan ng espada. Paglukso, sword dance sa kamay. Bang bang bang. Ang tatlong palaso ng lakas ng hangin ang perpektong tinadtad. Oo naman, ito ay halos higit pa sa kahulugan ni Ye Xuanguang. Sa ganitong distansya, kung ang Chanji Dragon Crossbow ni Ye Xuanguang, naniniwala si Ye Fan na hindi siya makakagawa ng tatlong magkakasunod na hiwa sa isang iglap. Sa katunayan, bagamat ang Chanji Dragon Crossbow ay maaaring makamit ang isang nakakatakot na bilis na hindi maiiwasan, kailangan din ito ang tempering ng Qinglong. Kung ang anumang kasanayan ay hindi isinasagawa sa bahay, hindi nito magagawa ang buong lakas nito. Kung maaari mong maabot ang rurok at lumampas sa limitasyon, iyon ay isang mas mataas na kaharian. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumaibot ng itim at gintong apoy, at lahat ng bagay sa paligid niya ay naging iba't ibang enerhiya, at nakikita niya ang lahat ng uri ng pagbabago sa mga batas ng langit at lupa. Bagamat hindi kaawa-awa ang pagkamatay ni Zhuang Biu, hindi nilayon ni Ye Fan na patayin kaagad ang taong ito. Gamitin lamang ang triple disintegration, hindi kahit ang double sword intent disintegration, ipagpatuloy lang ang pakikipaglaban, dahil lang sa takot na aksidenteng mapatay ang asul na dragon. Sa katunayan, nakagawa na si Ye Fan ng mga plano. Kung talagang hindi ka makakaasa sa isang tao na magdadala nito sa Shenlang Palace, pagkatapos ay, puwersa mong isa sa batas, ang Azure Dragon Realm. Kahit na umaasa ito sa batas ng eroplano ng Qinglong Bloodline, ito ay lubhang komplikado. Gayunpaman, ang isang araw ay hindi sapat para sa sarili, 10 araw, 100 araw, maaari mong palaging malaman ito, tama. Sa huli, hindi alam ni Ye Fan kung gagana ito o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang batas ng dugo ay medyo naiiba sa iba. Gayunpaman, ang basta-basta na pagsuko ng hindi sinusubukan ay hindi estilo ni Ye Fan. Hanggat ang mga asul na dragon ng alyansa ng clan ay patuloy na gumagamit ng mga kasanayan sa linya ng dugo ng asul na dragon sa kanya. Kahit na kailangang dumaan si Ye Fan sa ilang mga agrabyado na passive beating, hindi siya magdadalawang isip. Ito ang dahilan kung bakit inamin ni Ye Fan na siya ang mamamatay tao. Anyway, walang pakialam si Ye Fan sa pagiging sikat. Gusto lang niyang makalusot sa Qinglong sa lalong madaling panahon, para itaboy si Tai Kang at tulungan si Sali Ye na makaahon sa gulo. Kung ang pangalan ng mamamatay tao na pumatay kay Yao Zhongguo, ang katanyagan ng kasabwat ni Ye Junyang, ay makapagpapakilos kay Qinglong na kabguban siya. Pagkatapos ay aminin. Hindi mahalaga kung ito ay isang matandang foodie o hindi, o kung ito ay naka-frame ng isang tao. Ang ganitong madugong awayan ay matatawag pa ring mga Qinglong na ito, walang dahilan upang maiwasan ito, at ang Diablo ay dapat patayin. Hindi natatakot si Ye Fan sa pagdating ni Qinglong upang patayin siya, ngunit natatakot siyang iwasan siya ng mga taong ito. Nandito na. Nakita ni Ye Fan na walang dumating mula sa malayo, ngunit mayroon ng dagat ng apoy na nagninanga sa buong kalangitan, nagmamadaling pumasok. Qinglong Kang Yan, sunugin ang lungsod. Ang Zhuang Biu na ito ay talagang maingat, tila hindi siya ng ahas na lumapit ng padalos-dalos, tumawa si Ye Fan. Ang panuntunan ni Zhuang Biu ay kumilos para sa kanya, at walang sinuman sa paligid na tutulong sa kanya na lumaban, kaya natural na kailangan niyang maghintay. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit niya pinakilos ang kanyang angkan para sabay na makahabol. Nakakalungkot lang na ang grupo ng mainit-init na mga angkan ay talagang hindi natatakot sa kamatayan, at galit na galit sila sa mga kasama ni Ye Junyang. Nang makitang umiikot ang enerhiya ni Kang Yan, nag-concentrate si Ye Fan. Lahat sila ay mga apoy ng dragon, ngunit ang pagiging komplikado ng Kang Yan ay malayo sa maihahambing sa mga gintong dragon at apoy na dragon. Ang ganitong uri ng masalimuot na mga alituntunin at batas na doble ang kapangyarihan ni Kang Yan. Pinakawalan ni Ye Fan si Shangshan Rou Shui, ngunit hindi siya nagmamadaling patayin si Fen Cheng. Sa dagat ng apoy, tahimik siyang nagsolo, natuto, at naggalugad. Bakit, Sword God lang ang may ganitong kakayahan? Nagbiro si Zhuang Biu mula sa malayo. Ngumisi si Ye Fan sa kanyang puso, ngunit hindi nagmamadaling pumatay. Kailangan niyang hintayin ang susunod na Qinglong na dumating bago patayin si Zhuang Biu. Kung hindi, sa panahong ito ng paghihintay, hindi siya makakasama ni Qinglong sa pagsasanay.
Si Ye Fan ay simbolikong ibinato ang isang espada, na nagdulot ng isang rumaragasang alon. Napatay ng likidong espada si Kang Yan, ngunit iniwasan ni Zhuang Biu. Si Zhuang Biu ay mas may tiwala at nadama na ang Diyos ng espada ay ganoon din. Sunod-sunod na Tianji Dragon Crossbow, sunod-sunod na Tai Xiao Shenlei, at nagliliyab na Sun Thunder Halberd, ay patuloy na itinapat patungo kay Ye Fan. Si Ye Fan ay tila nakulong sa Kang Yan, at may mga panganib. Habang dumarami ang mga miyembro ng Shenlong clan, lahat ay nabuhayan ng loob sa sitwasyon. Talagang nararapat na mag-alala, lumalabas na ang Sword God ay may kakayahan lamang dito. Mukhang personal na kumilos si Mr. Zhuang, at ang magnanakaw na ito ay maaari lamang umamin ng kanyang kasalanan at parusahan siya. Sinabi din na walang magagawa ang Demon King sa kanya, napakahina ba talaga ng Demon King? Ano ang alam mo, ang mga batas ng eroplano ay may kasabihan ng mutual restraint. Baka hindi lang magaling si Ret at Gretney sa pagharap sa batang ito. Maaaring sadyang naglabas ng tubig ang hari ng demonyo, o alang-alang sa mukha ng ating Shenlong, iniligtas niya ang kanyang buhay. Ito ay dapat na ang kaso. Ang Diablo din huwag maglakas loob na maging kaaway namin ng Shenlong clan. Hiniram ng batang ito ang ilaw ng Shenlong clan ko, pero pinatay si Lao Lao. Ingratitude. Si Elder Zhuang ay tiyak na maghihiganti kay Yao Lao. Si Elder Zhuang ang mananalo. Pagkarinig ng mga talakayang ito ng sunod-sunod, si Zhuang Biu ay hindi masyadong masaya. Ang iba ay nanunood ng saya, at ang mga eksperto ay nanunood sa pintuan. Bagamat na-trap niya si Ye Fan sa dagat ng apoy, si Ye Fan ay tila hindi nakaranas ng anumang malaking pinsala. Bawat pag-atake na pinakawalan ay hinuranggan o iniiwasan ni Ye Fan. Ang sword intent na inilabas ni Ye Fan ay wala rin sa pamantayan at walang mamamatay tao na aura. Maaaring. Anong pagsasabwatan ang ginagawa ng batang ito? Biglang sumulyap si Zhuang Biu sa gilid ng kanyang mata at nakita si Ye Longyuan sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Sa isang malamig na ngiti, hinagis niya si Tianfeng Longying at sumandal kay Ye Longyuan. Hindi pinansin ni Ye Fan, at nilaibot lang niya ang dragon gamit ang espada. Sa pilitang protektahan ang katawan ng may sword intent, iwaksi si Kang Yan, at kasabay nito, isang sword light ang nahati. Ang itim at gininto ang sword glow ng daan-daang metro ang nagtulak kay Zhuang Biu pabalik. Maging matuwid, gamitin ang iyong mga kasanayan sa Qinglong. Malamig na sabi ni Ye Fan. Anong mga trick ang ginagamit ko, at ginagamit kita bilang isang magnanakaw upang turuan ako. Malinaw na naramdaman ni Zhuang Biu na sadyang sinusubukan ni Ye Fan. Hindi siya nang ahas na maging masyadong padalos-dalos, at simpleng lumipat patungo sa pinakamalapit na angkan ng Chaos Realm at pinakawalan ang kapalit. Ang mga mata ng angkan ay agad na kuminang ng asul na liwanag, at sila ay duguan ng kapangyarihan ng asul na dragon. Hindi lahat ng katawan ay katulad ni Ye Longyuan, ang taong ito ay halatang hindi makakatagal. Ngunit walang pakialam si Zhuang Biu sa buhay ng mga taong ito, gamitin mo lang muna. Ang mga pangmatagalang pag-atake ay hindi sapat upang magdulot ng pinsala kay Ye Fan, ngunit hindi siya handang hilingin kay Zhuang Biu na lumapit ng personal. Ang taong kinokontrol, isang Thunder Dragon, ay sumugod kay Ye Fan. Zuan Bingtan. Sa pamamagitan ng isang palm shot, ang paligid ni Ye Fan ay naging isang malamig na pool na may puting ambon. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang katawan at mga paa ay hinihila pababa ng patuloy na nagyayelong-yelo, at ang kanyang mga paggalaw ay patuloy na bumagal. Thunder Slash. Hinawakan ng akusado ang Thunder Blade at nilaslas ang Zuan Bing Pond. Si Shenlei, sa pamamagitan ng Xuanbing, ay direktang nagdulot ng hindi maiiwasang pinsala kay Ye Fan sa isang malaking lugar. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapangyarihan, maaaring direktang labanan ito ni Ye Fan. Kasabay nito, muling sumugod ang lalaki sa malamig na pool, patuloy na winawagayway ang Thunder Slash patungo kay Ye Fan. Sumimangot si Ye Fan, naramdamang may mali. Oo naman, nalaman kong sinamantala ni Zhuang Biu ang puwang na ito at gustong palihim na atakehin ang posisyon ni Ye Longyuan. Direktang nagsakripisyo si Ye Fan ng libu-libong lumilipad na espada. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Ang lumilipad na espada ay naging black gold light beam at pinaputukan si Zhuang Biu ng napakabilis. Walang pagpipilian si Zhuang Biu kundi protektahan ang kanyang katawan gamit ang blood armor ng dragon, at nagmamadaling umatras gamit ang kanyang body technique. Sa oras na ito, walang pakialam ang akusado na siya ay dumudugo, at hinampos ng kulog ang likod ni Ye Fan. Sumimangot si Ye Fan, at gamit ang isang backhand sword, diretsyo niyang binasag ang Divine Thunder, at kasabay nito ay winasak ang Chaos Realm clan na ito. Kasamaan. Magnanakaw. Ganyan mo pinatay si Elder Yao. Ngumisi si Ye Fan, dapat malaman ng baboy kung sino ang pumatay sa kanya. Marami sa mga angkan na natipon ng angkan ng Shenlong ay namutla at umatras syempre, alam din nila na ang kapalit na pamumuno ni Zhuang Biu ay medyo hindi makatao, gayunpaman, sa prinsipyo, pinangunahan ni Zhuang Biu ang kanyang angkan upang kabkuban ng Diablo. Namatay si Yao Lao sa pagdating niya, bitbit ang Ye Junyang Jade Talisman, at tinutulungan ang Diablo na lumaban. Hindi siya mukhang sa kanya.
Sa sandaling ito, biglang napansin ni Ye Fan na may isa pang hininga ni Qinglong na paparating. Elder Jihei, nandito ka. Patay na ang demonyo. Ang mga miyembro ng Shenlong clan ay sumabog sa tagay at pananabik, lalo na ang angka ng pamilya Ji, na medyo kapanapanabik. Nakita ni Ye Fan na ang taong dumating ay nakasuot ng larong chess, puno ng itim at puting piraso, at ang bon ay naging isang jade chessboard. Mukha siyang galit, may malinaw na kilay, at hindi niya masabi ang kanyang tiyak na edad, ngunit ang kanyang mga mata ay tuso. Sa sandaling ito, sumikat din si Zhuang Biu at nakangiting nagsabi, Brother Jihei, kung ikaw at ako ay nagsanib puwersa, tiyak na mapapatay natin ang pumatay kay Yao Zhonggu dito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.